master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 31 hanggang 40. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, master. Maraming salamat. Kabanata 31, magkapatid. Hitman, pagkatapos ibaba ang telepono kay Flor Carson, biglang nawalan ng gana matulog si Yusuf Zoc. Si Flor, ang driver ng taxi na iyon, ay nagawa palang makihalubilo sa mga hitman, na medyo lampas sa kanyang inaasahan. Mula sa kanilang pagkikita kagabi, naramdaman niyang hindi ordinaryong tao si Flor dahil ang lakas nito ay napakalakas, higit pa sa lakas ng isang karaniwang tao. Pwede rin ba siyang maging hitman? Pero may 1 milyon na dapat kikitain, kumakabog ng mabilis ang puso ni Yusuf. Sa totoo lang, kung ang isang mayamang tao ay mag-alok ng 1 milyong dolyar, marami ang handang pumatay para dito. At ngayon, biglang binigyan siya ni Flor ng isang malaking kayamanan, 1 milyong dolyar. Iniisip pa lang niya iyon ay umiinit na ang ulo niya. Pero kahit ano paman, matatag na sabi ni Yusuf, kailangan kong maging malinaw ang mga bagay-bagay bukas. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na labag sa mga prinsipyo ko, at hindi rin ako gumagawa ng mga setup. Bagamat tila laging walang pakialam si Yusuf na parang walang mahalaga sa kanya, ang totoo ay matibay ang kanyang mga prinsipyo. Simple lang ang mga iyon, huwag mong apihin ang mahihina, huwag mong sasaktan ang mga babae, at huwag kang gagawa ng kaina-hinala o immoral na mga bagay. Hitman, kumuha si Yusuf ng 2 sigarilyo, tahimik na sinindihan ang pareho, at saka inilagay ang isa sa nightstand habang hinihit-hit niya ang isa pa. Pagdating sa mga hitman, bigla niyang naalala ang isang taong kasama niya noong bata pa siya at naging kapatid niya sa loob ng maraming taon sa sports school, si Luciano, na ang tunay na pangalan ay Jay Sheldon. Kapag lumalabas at naglalakbay si Jay, tinutukoy siya ng mga tao bilang Kuya Manok. Noong nasa sports school pa kami, si Luciano, siya, at ang isang lalaking nagngangalang Ozzy Parham, ay napakalapit sa isa't isa, halos buong araw at gabi. Naalala niya na noong 16 na taong gulang si Luciano, nagsimula siyang maghanap ng trabaho sa labas. At ang mga trabahong ito, syempre, ay ang mga uri na kinomisyon ng ilang kilalang tao sa lipunan, na kadalasang may kinalaman sa mga away at paniningil ng utang. Si Luciano ay walang awa sa kabila ng kanyang murang edad at nakagawa na ng malaking pangalan para sa kanyang sarili. Marami ang tumatawag sa kanya na kapatid na manok. Kalaunan, noong 17 taong gulang si Luciano, tumanggap siya ng isang malaking trabaho. Noong gabi bago ang trabaho, siya, si Yusuf, at si Ozzy Parham ay nagiinuman hanggang sa sila ay nawalan ng malay. Kinabukasan, napaharap si Luciano sa gulo, malubhang pinsala sa katawan. Ngunit, tila ba nasa panig niya ang tadhana, balak sana niyang patayin ang lalaki, ngunit himala, hindi namatay ang lalaki at nailigtas. 17 taong gulang, kinasuhan ng matinding pananakit sa katawan, siya ay sinentensyahan ng 6 na taon sa bilangguan. Kung kalkulado ang oras, dapat ay lalabas kapag katapos ng bagong taon, di ba? Mapait na humajejek si Yusuf. Sa mga nakalipas na taon, taon-taon siyang bumibisita sa bilangguan, palaging may dalang takdang regalo na 1,000 dolyar at 5 pakete ng sigarilyo. Gaano man siya kahirap, pagod, o kahirap, ang 1,000 dolyar at 5 pakete ng sigarilyo ay kailangan niya. Pagkatapos niyang ubusin ang sigarilyo niya, sinulyapan niya ang telepono niya at napagtantong 4:30 na pala. Nagliliwanag na, binuklat niya ang kanyang address book at saka idinayal ang numerong may nakasulat na old shoe. Tumunog ang telepono ng 6 o 7 beses bago ito tuluyang sinagot, at nagmura ang lalaki sa kabilang linya, "Sino ba to?" "Nakatulog lang ako. Nakatulog lang ako. Nakatulog na ako." "Ang lolo mo." Natatawang sagot ni Yusuf. Hindi ba mali ang narinig ko? Si Big Boss Zhang. Ikaw ba talaga yan? Biglang gamaan ang boses sa kabilang linya.
Naglalaro ka na naman ba sa tiyan ng isang sisiw buong gabi? Tumawa si Yusef. Nako, kuya, ikaw talaga yan, Hikbi, sumpaman, akala ko patay ka na. Hindi mo man lang ako matawagan pagkarating mo sa kabisera. Mahigit 1 buwan na, at ngayon mo lang ako naalala. Reklamo ni matandang Shu at nagkunwaring umiiyak sa telepono. Naaalala ko lang tawagan ka ngayon, ito ang numero ng aking kabisera, isulat mo. Kumusta ang lahat sa bahay? Tanong ni Yusef. Inaayos ko ang negosyo ng aking matandang lalaki upang magbukas ng isang sangay sa kabisera. Dahil nakapunta ka na sa malaking lungsod, wala nang dahilan para hindi pumunta si matandang Shu, di ba? Tumawa si matandang Shu, siya si Ozzy Parham, isa sa 3 mula sa paaralan ng palakasan kasama sina Yusef at Luciano, 3 walang kwentang tao na hindi gaanong gumagawa ng masama, at magkasama pang ang umiihi sa gabi. Lalabas si Luciano sa Marso, di ba? Nadalaw mo na ba siya nitong mga nakaraang araw? Biglang tanong ni Yusef. 1 ng Marso, ang araw ng pagsisimula ng mga estudyante sa paaralan ang siyang petsa ng kanyang paglaya. Binisita ko siya 10 araw na ang nakalipas. Nagbago na ang taong to, naging tahimik at walang imak. Hindi ako sanay. Nagtanong siya tungkol sa iyo, at sinabi ko sa kanya na pumunta ka sa kabisera kasama ang ating kapatid na babae para maging isang malaking bituin. Kung gayon ay babalik ako sa katapusan ng Pebrero para sunduin siya, naisip ni Yusef Zok. Sige, kailangan mo na talaga siyang sunduin. Nabalitaan ko kamakailan lang na may sinasabi si Fatso Zhu, hinihintay na makalabas si Luciano. Hindi siya pinatay ni Luciano noon, at iyon ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Seryosong sabi ni Ozzy Parham. Mas mabuting huwag na niyang galitin si Luciano, kung hindi ay ayos lang sa akin na hayaan siyang mamatay ulit. Malamig na bulyo ni Yusef. Tama na iyan sa ngayon. Kumusta ka dyan? May sapat ka bang perang panggastos? Dapat ba akong maglipat ng ilan sa iyo? Dati ay medyo mahirap ang pamilya ni Ozzy, ang kanyang ama ay isang karpintero lamang. Pero matalino ang matandang lalaki niya. Nagsimula siyang magbenta ng mga muebles mahigit 1 dekada na ang nakalilipas, at nitong mga nakaraang taon ay nagbukas siya ng isang pabrika ng muebles. Sinasabing nakalikha na siya ng isang tatak ngayon at nakapagbukas na ng mahigit 1 dosenang sangay sa Shandong. Kasunod ng pangunguna ng kanyang ama sa negosyo, si Ozzy ay sumabay sa pag-angat sa mga nakaraang taon. Siya marahil ang pinakamatagumpay sa 3 magkakapatid at marahil maging ang buong grupo mula sa kanilang paaralan ng edukasyong pisikal noong mga araw na iyon. Sige, kung gayon padalhan mo ako ng 1,000,000 o 800,000. Natatawang sabi ni Yusef. Bro, magkapatid tayo. Biglang bulalas ni Ozzy sa telepono, may kayabangan ka, at maaaring ayaw mo sa pera ko, pero isipin mo ang kapatid natin, ha? Mahal ang paninirahan sa kabisera, kaya mo ba siyang hayaang mamuhay ng mahirap? Isipin mo na lang na ako ang nagtatanong sa iyo, maaari ba kitang pahiram ng pera? Pwede mo akong bayaran kapag nakuha mo na. Hindi naman ako nagkukulang sa pera ngayon, di ba? Gumaganda ng gumaganda ang negosyo ng pamilya nitong mga nakaraang taon, sa sobrang dami kong pera ay hindi ko na alam kung paano ito gagastusin. Ibigay mo na lang sa akin ang numero ng bank card mo, ha? Nasusuka ka ba talaga? Natatawang mura ni Yusef. Sige, naiintindihan ko naman na mabuti ang intensyon mo, pero hindi rin naman ako nagkukulang sa pera. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong kumikita na ako ngayon ng 60,000 kada buwan? Natahimik sandali si Ozzy sa kabilang linya, talaga. Nagmamaneho ako ng Audi A8, nagtatrabaho bilang personal driver at bodyguard ng isang babaeng CEO. Kaya huwag kang mag-alala, hindi maghihirap ang kapatid ko, at hindi ko rin kakailanganin ang pera mo. Dapat mong itago ang iyong pera, ilagay ito sa isang fixed deposit. Huwag mong gastusin ito nang walang ingat. Kung sakaling magkaroon ng emergency, ang perang naipon mo ang magiging salbabida mo, alam mo yan. Payo ni Yusef. Alam ko, sinusunod ko ang payo mo at palihim ko itong itinatago. May mahigit 200,000 na ako ngayon, perang hindi alam ng matandang lalaki. Mahinang bulong ni Ozzy. Pero bro, huwag kang mawawala sa sarili mo, ha? Sa panahon ngayon, mahilig talaga ang mga matatanda at mayayamang cougar sa sariwang karne,
lalo na sa isang matipunong binata na katulad mo. Huwag mo lang ibenta ang sarili mo, kapatid. Umalis ka. Binaba ni Yusef ang telepono nang bigla siyang binasag, kailangan talaga ni Ozzy ng sampal sa bibig. Isang ring lang at wala pang isang minuto matapos niyang ibaba ang tawag, dumating ang text mula sa lalaking si Ozzy, "Bro, huwag kang magalit. Makakatulong ang mga matandang mayayamang babae sa pag-apula ng apoy, pwede mo naman silang paglaruan ng kaunti, hehe." Sinasadya ng lalaking ito na kasuklam-suklam siya kay Yusef. Hindi na sumagot si Yusef at sa halip ay tumayo, binuksan ang pinto, at sumilip sa sala. Bumaba na pala si Ruth Wilcox, palakad-lakad ng dahan-dahan na parang pusa, maingat na hindi makagawa ng ingay. Kanina pa niya minamasdan ang anumang galaw mula sa pinto ng kwarto ni Yusef. Kaya nang makita niyang lumabas si Yusef na hubad ang pangitaas na bahagi ng katawan, tanging boxer briefs lang ang suot niya, agad siyang napatalon sa gulat at agad na lumingon, sabay-saway, "Anong ginagawa mo? Halos mamatay na ako sa takot mo. Anong ginagawa mo at ang aga mo pang gumigising?" Tanong ni Yusef, nalilito at naiinis. "Hindi ako makatulog, bumangon ako para maghanda ng almusal. Maaga tayong aalis ngayon. May ilang dokumento akong hindi naasikaso kahapon ng hapon, gusto ko nang matapos ang mga ito bukas ng umaga. Mas matulog ka pa ng kaunti. Tatawagan kita kapag handa na ang almusal." At sa hinaharap, magpijama ka. Hindi na siya naglakas loob na lumingon at sa halip ay nagmadaling pumasok sa kusina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 32, Pagpapakalma sa isang puso na nababagabag. Ang maaliwalas na umaga ng taglagas sa kabisera ay lalong malamig. Pagkatapos magbihis, nagsanay si Yusef Zoc ng ilang martial arts routine sa looban. Dahil nag-aral siya sa isang paaralan ng edukasyong pisikal, marami siyang alam na uri ng martial arts, bagamat karamihan sa mga ito ay para lamang sa palabas at hindi talaga magagamit sa isang totoong laban. Pero pagkatapos makumplito ang set, naiinit na niya ng husto ang lahat ng kanyang mga kalamnan at kasukasuan. Sa katunayan, ang mga pinakaunang martial arts ay parang nga sa paglinang ng kalusugan, na may pangunahing layunin na palakasin ang katawan at mapanatili ang kalusugan. Mukhang kahanga-hanga talaga ang routine na ginawa mo. Ano ang tawag dyan? Pagkatapos niyang magsalita, sa tamang sandali ay narinig niya ang boses ni Ruth Wilcox. Nakasandal siya sa pinto, baka sa mukha niya ang kuryosidad. Sumagot si Yusef Zoc ng nakangiti, "Kang Baekwan. Kamangha-mangha ka, ang pinakakahanga-hangang taong nakita ko," papuri ni Ruth Wilcox. "Mas kahanga-hanga pa kaysa sa mga bituin ng martial arts sa mga pelikula." "Hehe, gustong-gusto ko yang marinig. Sa totoo lang, ako si Superman." Sabik na dugtong ni Yusef Zoc, kahit hindi niya alam ang kahulugan ng kahinhinan. Tila sanay na sanay si Ruth sa pagyayabang nito, at bahagyang nawalan ng masabi, "Kain na tayo," tapos umalis ng maaga para maiwasan ang traffic. "Sige," sagot ni Yusef Zoc at sumunod kay Ruth Wilcox papunta sa kusina, kung saan nakalatag na sa mesa ang tinatawag na almusal. 2 pritong itlog, 1 tasa ng gatas, at 2 hiwa ng tinapay na may ham at mga gulay sa gitna. Sa kabilang mesa, si Ruth Wilcox ay umiinom lang ng 1 tasa ng gatas, 1 pritong itlog, at 1 hiwa ng tinapay, tila sinasadya nitong maghanda pa para sa kanya, dahil alam niyang isa itong lalaking may malaking gana. Ito na ba ang tama? Medyo nagulat si Yusef Zoc. Walang laman ang kanyang tiyan at pakiramdam niya ay makakakain siya ng 20 itlog ng walang problema. "Kung hindi pa sapat, gagawa pa ako ng mas marami. Marami pa naman, kaya huwag mong sayangin ang pagkain." Si Ruth Wilcox, na nakaupo sa tapat niya, ay nagsimulang kumain ng paunti-unti, ang kanyang mukha ay bahagyang namumula at nahihiya. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking nakaupo sa hapagkainan sa bahay na ito, at ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang isang lalaki para sa almusal. Sa kabilang banda, hindi mahiyain si Yusef Zoc. Nang marinig niyang sinabi niyang may iba pa, dumampot siya ng tinidor, isinuksok ang itlog sa bibig, nguyain ng ilang beses, at pagkatapos ay mabilis itong nilunok, na sinundan agad ng pangalawang itlog. Naubos na ang 2 hiwa ng tinapay na may ham sa ilang subo lang, at agad din niyang naubos ang 1 baso ng gatas. Labis na nagulat si Ruth Wilcox.
Hindi ba kumakain si Yusuf Zok ng ilang araw? Parang may gustong umagaw sa pagkain niya, sa paraan ng pagkain niya nang kinakain niya ito ng buo. Wala na, tumangala si Yusuf Zok, nahihiyang nakangiti. Marami naman talaga akong makakain. Sa ganitong tinapay at hamon, nakakakain ako ng 20, at humigit kumulang 20 itlog. Mayroon pa ba? Natigilan si Ruth Wilcox, parang bumagsak ang sistema niya. 20 tinapay at ham, 20 itlog. Hindi niya lubos maisip kung magkano iyon. Kung hindi, ayos lang. Bibili lang ako ng tinapay o kung ano sa breakfast stall papunta na ako, medyo nahihiya na sabi ni Yusuf Zok. Bilang isang taong nagtatrabaho para sa iba, kadalasan alam niyang hindi kayang bayaran ng mga amo ang kanyang gana. Meron, teka lang. Napatalon si Ruth Wilcox sa pagtayo at tumakbo papasok sa kusina. Pagkatapos ng mga 10 minuto, naglabas siya ng 4 pang hiwa ng tinapay na may ham, 2 pang pritong itlog, at 1 pang tasa ng gatas. Naubusan na kami ng itlog sa bahay, at ito na lang ang tinapay at ham na meron. Sapat na ba ito? Hey, halos, ayos lang, malaki lang ang gana ko, sabi ni Yusuf Zok, habang patuloy sa pagsubo ng pagkain at pagsubo ng pagkain. Si Ruth Wilcox, hawak ang kanyang tinidor, ay pinagmasdan siya ng may kaunting pagtataka sa ekspresyon. Wala pang 10 minuto, nawala na naman ang lahat ng nasa harap ni Yusuf Zok. Whoosh! Napapanahong itinulak ni Ruth Wilcox ang hindi pa natatapos niyang gatas at itlog sa kanya. Hindi kailangan. Kung akin ang sa iyo, wala ka nang mararanasan. At ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw, magiging abala ka sa opisina mamaya. Lalabas ako at hihintayin kita sa labas, sabi ni Yusuf Zok, habang paulit-ulit na ikinakaway ang kanyang mga kamay. Kahit hindi pa siya busog, hindi na naman walang laman ang tiyan niya. Maaari siyang dumaan sa isang tindahan ng almusal mamaya at bumili ng 8 o 10 tinapay. Nang hindi binibigyan ng pagkakataong sumagot si Ruth Wilcox, tumakbo palabas si Yusuf Zok. Kaya ba talaga niya kumain ng ganoon karami? Si Ruth Wilcox, na natuwa at nalilito, ay umiling at saka nagpatuloy sa pagkain, bagamat mas mabilis sa pagkakataong ito. Pagkalipas ng 20 minuto, alas 5:30 ng umaga, umalis na silang dalawa sa villa. Kung tungkol naman kina Mia at Lara Toff, malamang hindi sila babangon sa kama hanggat hindi nasisikaten ng araw ang kanilang puwet. Yusuf Zok, kulang ang kinain mo, no? Malapit na tayong madaanan ng breakfast shop. Pwede ka namang bumili ng makakain mo. Heto ang pera, kunin mo. Inabot ni Ruth Wilcox sa kanya ang 100 yuan na papel mula sa likurang upuan. Hindi na kailangan, ilang piso lang naman ang almusal, huwag mo ng problemayan yan. Ikinumpas ni Yusuf Zok ang kamay niya at nag-focus sa pagmamaneho. Nagulat na naman si Ruth Wilcox. Kaya ang mahilig sa pera na si Yusuf Zok ay may mga pagkakataong ayaw niya ng pera. Dapat itong ang araw na sumisikat mula sa kanluran. Hindi na siya nagpumilit pa at ibinalik na lang ang pera sa kanyang pitaka. Siya nga pala, tattoo mo ba iyan? Bigla niyang naalala. Kahapon sa surveillance, at muli kaninang umaga, nakita niya ang mabangis na tattoo na iyon sa katawan ni Yusuf Zok, kaya naman naging mausisa siya. Talaga bang bahagi ng mundo ng mga patay si Yusuf Zok dati? Tumango si Yusuf Zok. Oo, wala akong kaalam-alam, ilang taon na ang nakalilipas at nagawa ko ito ng padalos-dalos. Plano ko talaga itong ipatanggal. Sa tingin ko, maganda naman yan, bulong ni Ruth Wilcox. Talaga. Pero sikat na rin ngayon sa mga batang babae ang pagpapotato. Kilala mo yung mga babaeng celebrity, tulad ni Zhang Bozi, kilala mo siya, di ba? Ang puwitan niya, marami siyang mga tato sa katawan. Meron si Mia, pero hindi ako maglakas loob, hindi naintindihan ni Ruth Wilcox ang sinabi ni Yusuf Zok. Nabanggit ni Yusuf Zok ang puwitan ni Zhang Bozi, ibig sabihin nakita na niya ang mga litratong yun. Sa totoo lang, ang mga tato ay usapin ng perspektibo. Sa Thailand, halos lahat ng mga Buddhist ay may mga tato, mga dayuhang mersenaryo, mga sundalong Amerikano, at iba pa, lahat sila ay mayroon din ito. Ang ilan ay nakikita ang mga ito bilang sining na nakaukit sa kanilang katawan,
habang ang iba naman ay nakikita ang mga ito bilang simbolo ng kadiliman. Kumusta ka naman? Ano ang kinakatawan nila para sa iyo? Mausisang tanong ni Ruth Wilcox. Astig, matapang, kahanga-hanga, mabangis. Akala ko dati uso talaga sila noong mga unang taon, pero nitong mga nakaraang taon, wala na silang saysay. Nagsusuot ng maiikling manggas kapag tag-araw at nakakatanggap ng kakaibang tingin mula sa mga tao. Pagkatapos ay tumawa si Ruth Wilcox. Sa totoo lang, kung titingnan mo ang mga ito bilang mga likhang sining, ang mga ito ay medyo kaakit-akit. Gusto mo ba silang tingnan? Sige, pagbalik mo mamayang gabi. Sige. Nagkamali ako ng sabi, huwag mong bawasan ang sweldo ko. Pinutol ni Yusuf Zoc ang sarili niya sa kalagitnaan, nang mapagtantong naiinis na siya sa sinasabi niya, at nakalimutan niya kung sino ang nakaupo sa likuran niya, ang sarili niyang meal ticket. Hindi gumawa ng kahit anong ingay si Ruth Wilcox, nakatingin lang sa bintana nang walang pakialam, sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Hindi na muling nang ahas na magsalita si Yusuf Zoc. Ayos lang sana ang kaunting biro, pero ang patuloy na pagtatawanan ang kanyang magandang amo o ang sadyang pakikipaglandian ay magiging sumosobra na, at labag sa batas ng pag-unawa. Kailangan niyang laging maging maingat sa kanyang posisyon. May kainan doon sa unahan, ihinto mo ang kotse at bumili ka ng makakain, itinuro ni Ruth Wilcox pagkalipas ng ilang minuto. Hindi na kailangan, malapit na tayo sa opisina. Kukuha ako ng makakain pagkatapos kitang ligtas na may hatid sa opisina. Isa pa, baka hindi na masolusyonan ang kaso kahapon. Na si G.X. Talagang siya ang may hawak ng mga kontrol mula sa likod ng mga eksena. Alam mo, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo para kahapon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko maisip kung ano ang nangyari. Bagamat medyo mahal ang pagiging bodyguard mo, sulit naman. Bihirang magbiro si Ruth Wilcox. Hey, ang pagkuha ng pera ng iba para sa problema nila, Ms. Wilcox, makakaasa ka. Hanggat nandito ako, walang makakasira kahit isang hibla ng buhok mo. Ngumiti lang si Ruth Wilcox at hindi nagsalita. Sa totoo lang, pagod na pagod talaga siya nitong mga nakaraang araw. Sa sunod-sunod na pangyayari, halos hindi na niya kayang harapin ang lahat. Nakikipaglaro si Yusuf Zoc sa kanya, minsan ay walang katuturan ang dinadaldal, hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit lihim siyang natutuwa dahil nakatulong din ito sa kanya na mag-relax at maibsan ang kanyang iritasyon. Ilang sandali pa, nakarating sila sa pangunahing pasukan ng Fereni Headquarters, at dalawang gwardiya ng seguridad na panggabi na hindi pa nagpapalit ng shift ang nagmadaling lumapit, binuksan ang pinto ng kotse para kay Ruth Wilcox, at sinalubong ito ng isang sigaw na, Ms. Wilcox. Hindi na kailangang manghula para malaman na ang boses na iyon ay kay Wumaw lamang. Wumaw, bilisan mo papunta sa elevator at samahan mo si Ms. Wilcox, akyatan mo ang ika-28 palapag bago ka bumaba ulit. Sabi ni Yusuf Zoc, sabay baba ng bintana. Oo, biglang banggit ni Wumaw at nauna kay Ruth Wilcox para patakbuhin ang elevator. Huwag kang umalis sa araw, baka may kailangan akong gawin sa labas. At saka, gamitin mo na agad ang teleponong ibinigay ko sa iyo. Naiintindihan ko, binibini. Wilcox. Formal na tugon ni Yusuf Zoc sa harap ng iba, walang biro o ngiti-ngiti. Pumasok si Ruth Wilcox sa lobby ng Fereni na nakasuot ng matataas na takong, habang ipinarada ni Yusuf Zoc ang kotse sa parking lot. Hoy, Yusuf Zoc, dito ka, sumakay ka sa kotse ko, mag-usap tayo. Pagkababa ni Yusuf Zoc sa kotse niya, biglang bumaba ang bintana ng isang Buick business car na nakaparada sa parking lot, at naroon si Flor Carson na naghihintay sa kanya sa loob ng Buick niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 33, si Flor Carson ay isang assassin. Kapatid, paano ka ba palaging lumilitaw na parang wala lang? Saan mo nakuha itong Buick? Binuksan ni Yusuf Zoc ang pinto ng kotse at pumasok, halatang matagal nang naghihintay dito si Flor Carson. Una, iniabot ni Flor Carson ang isang sigarilyo, at saka tumawa, gusto mong makarinig ng kwento. Hindi interesado. Ikinumpas ni Yusuf Zoc ang kamay niya para sumingit, ano ba namang pakialam niya sa isang kwento.
Ang gusto niyang itanong ngayon ay kung ano ang kinalaman ng $1,000,000 na iyon. Nako, hindi ka ba pwedeng magpakita ng kahit kaunting respeto? Natatawang mura ni Flor Carson, hindi naman ganoon kay aman ang pamilya ko, nakatira kami sa isang liblib na lugar, at hindi ko dapat kayang mag-aral. Pero kalaunan, sinuportahan ako ng isang negosyante mula sa Hong Kong, mula elementarya hanggang high school, at pagkatapos ay kolehiyo. Lahat ng matrikula at iba pang bayarin, binayaran lahat ng ito ng negosyanteng ito mula sa Hong Kong. Siguro dahil medyo proud ako, ayaw kong bigwan ang mabait na taong tumulong sa akin, ayaw kong bigwan ang mga magulang ko, lagi akong mahusay sa pag-aaral, natanggap pa nga ako sa universidad noong 16 na taong gulang ako dahil sa espesyal na konsiderasyon, noon ay itinuturing akong isang napakagaling na nilalang. Tumigil ka na sa pagyayabang at dumiretso ka na sa punto. Sinamantala ni Yusuf Zoc ang pagkakataon para sumbatan siya. Nako, nagsasabi ako ng totoo, ha? Ganti ni Flor Carson. Sige, ituloy mo na, Prodigy, natatawang sabi ni Yusuf Zoc, habang relax ding nakasandal sa kotse. Sa edad na 21, pagkatapos kong makapagtapos sa kolehiyo, kumuha ako ng permit sa paglalakbay sa Hong Kong at Macau at pumunta sa Hong Kong para hanapin ang tagapagtaguyod na ito. Nakilala ko siya, pero hindi naman siya isang tunay na malaking boss, isa lang siyang janitor sa isang kumpanya ng pamamahala ng ari-arian. Isang mabuting tao, iyan ay isang mabuting tao. Tumango si Yusuf Zoc. Oo, nag-sponsor siya ng 3 pang katulad ko, at isa lang ako sa kanila. Noong panahong iyon, nanatili ako sa Hong Kong, nakatira sa bahay niya. Mag-isa siyang namumuhay, wala siyang asawa, mga anak, mga magulang, at iba pa, at medyo maliit lang ang kanyang tahanan. Iniisip kong maghanap ng trabaho sa Hong Kong, dahil mas maraming oportunidad. Gusto kong kumita ng pera para mabayaran siya. Dumaan ka na sa pangunahing punto, paalala sa kanya ni Yusuf Zoc. Sige, diretso na sa pangunahing punto. Umiling si Flor Carson na may mapang uyam ng ngiti, noong 9 na araw pagkatapos kong lumipat sa bahay niya, bumalik siya isang gabi, hawak-hawak ang tiyan niya, duguan. Nabaril siya. Oh, tinaas ni Yusuf Zoc ang kanyang mga kilay, paano nabaril ang tiyuhing janitor na ito? Ayaw niya pumunta sa ospital, ni hindi niya ako pinayagang tumawag para sa mga serbisyong pang-emerhensya. Sa halip, hiniling niya sa akin na tulungan siyang matanggal ang bala gamit ang alkohol, forceps, at sarili niyang first aid kit. Siya mismo ang nagtahi ng sugat. Ang lakas ng loob ng lalaking ito, hindi talaga basta-basta, buntong hininga ni Yusuf Zoc. Napakabilis niyang nakabawi, masasabi mong isa itong himala. Walang impeksyon pagkatapos ng operasyon, walang lagnat, nagpahinga lang siya ng 7 o 8 araw. At sa loob ng 7 o 8 araw na iyon, marami siyang kinukwento sa akin, tungkol sa kanyang mga pananaw sa buhay, sa kanyang mga iniisip tungkol sa mabubuti at masasamang tao, sa kanyang pananaw sa mga pinahahalagahan sa buhay. Sa wakas ay tinanong niya ako kung sa tingin ko ba ay mabuti o masamang tao siya sa puso ko. Sinabi ko sa kanya, syempre, mabuti siyang tao. Kung wala nang iba pa, dahil lang sa katotohanang may puso siyang tumulong sa mga estudyanteng nangangailangan mula sa mainland, isa na itong malaking merito. Tapos, sinabi niya sa akin na isa siyang mamamatay tao. Oh, hinayla palabas ni Yusuf Zoc ang tunog, isang janitor na nagbabalat kayo bilang isang mamamatay tao, nakikihalubilo sa ingay ng mga palengke, isang mamamatay tao na hindi namumukuntangi. Sumali siya sa isang assassin organization, at ang kanilang punong tanggapan ay nasa Timog Silangang Asya. Bukod pa rito, isa siyang mamamatay tao na nakatanggap ng gintong medalya sa organisasyon, ang tunay na kakilakilabot na uri. Napakalakas niya, sinabi niya sa akin na nagsasanay siya ng isang uri ng tsigang araw-araw na kinabibilangan ng pamamaraan ng paghinga ng paglanghap at pagbuga ng hangin. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung gusto kong maging isang mamamatay tao, maaari niya akong turuan ng lahat ng alam niya. Noong mga oras na iyon, ang puso ko ay puno ng lungkot at lungkot. Pero hindi niya ako pinilit, hinayaan niya lang akong pag-isipan ito ng mag-isa. Pinag-isipan ko iyon buong gabi, at kinaumagahan ay pumayag ako sa kanya dahil nagkaintindihan na kami. Ano ang isang mabuting tao? Ano ang isang masamang tao? Ano ang mga pinahahalagahan sa buhay?
Bilang isang mamamatay tao, maaari pa rin akong gumawa ng mabubuting bagay, maging mapagkawang gawa, at suportahan pa rin ang mga batang mula sa kabundukan na katulad ko. Kaya ko pang magnakaw sa mayayaman para matulungan ang mahihirap at maalis ang mga kontrabida para sa bayan. Ganito, nakasama ko siya ng 3.5 taon sa Hong Kong. Pagkatapos ng 3.5 taon, natutunan ko na ang lahat ng alam niya, higaitan ko pa ang guro. Pagkatapos, dinala niya ako sa Timog Silangang Asya, Timog Aprika, Hilagang Amerika, at iba pang mga lugar, at tuluyan ko ng tinahak ang landas na iyon. Wow! Kuya, mamamatay tao ka ba? Totoo ka ba? Tumingin si Yusuf Zok kay Flor Carson ng may labis na pagtataka. Hey, akala ko magugulat ka, pero medyo hindi inaasahan ang reaksyon mo. Tumawa si Flor Carson, pagkatapos ay nagpatuloy, 2 taon na ang nakalilipas, namatay siya sa Paris, France dahil sa kanser sa buto. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na bilang isang mamamatay tao, walang magandang katapusan. Pinayuhan niya akong huminto at bumalik sa aking bansa, at bumalik nga ako. Una sa Shanghai, pagkatapos ay sa Kabisera. Kalaunan, nakilala ko ang isang babaeng madalas kong sinasakyan sa taxi. At sa paglipas ng panahon, tayo lang. Siya ba ang taong sinusubukan mong iligtas? Napataas ang kilay ni Yusuf Zok, iniisip kung paano nga ba alam ni Flor Carson kung paano manatiling kalmado. Dinukot ang sarili niyang babae, tapos may oras pa siya para magkwento at maglaro. Oo, kagabi ko lang natanggap ang mensahe. Nagtalo na kami dati at, pagkatapos, naka-off ang telepono niya, pero nang bigla siyang tumawag kagabi, hindi siya ang nasa telepono. Dinukot siya ng mag-asawang nasaktan ko sa ibang bansa. Kilala sila bilang duo na Cobra. Nakatira ka ng incognito sa Kabisera, paano kanila nahanap? Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Iyon din ang hindi ko maintindihan. Pinutol ko lahat ng kontak sa labas, kaya hindi nila ako dapat mahanap. Kung gayon, bakit hindi mo na lang siya ililigtas, sa halip na nandito ka at magkwento? Tanong muli ni Yusuf Zok. Hindi pa nila sinasabi sa akin ang lokasyon, hihintayin ko na lang ang mga tagubilin ngayon. Kaya hinihingi mo sa akin ang tulong mo para mailigtas siya. At ang 1 milyon ay galing sa bulsa mo, ha? Tumaas ang kilay ni Yusuf Zok. Oo, pagkatapos kong bumili ng bahay sa Kabisera, mahigit 1 milyon na lang ang natitira kong ipon. 1 milyon lang ang kaya kong ilabas. Hindi pwede, hindi ko gagawin yan. Huwag mo akong idamay dito. Agad na nagsimulang magprotesta si Yusuf Zok. Pagkatapos ng lahat ng ito, si Flor Carson pala ang nagbayad. Bagamat mahilig si Yusuf sa pera, may perang dapat pagkitaan at may perang hindi dapat pagkitaan. Huwag kang umatras ngayon, dala ko na ang pera. Sabi ni Flor Carson, hindi mo ako kailangang tulungan na pumatay ng 2 mamamatay tao, ang kailangan ko lang ay tulungan mo ako mula sa dilim. Kapag hinarap ko sila, kailangan mo lang humanap ng paraan para palihim na iligtas si Shanshan, para sa akin. Natahimik sandali si Yusuf Zok, pagkatapos ay biglang natawa, alam mo, may kakaiba akong ugali pagdating sa pakikipagkaibigan, hindi ako mahilig sa pera. Naniniwala akong ang mga kaibigang binili gamit ang pera ay hindi tunay na kaibigan. Ikaw ba? Ituturing mo ba akong kaibigan mo? Ako. Wala akong mga kaibigan. Matagal na rin akong walang nakakausap na mga kaklase ko. Sa totoo lang, gusto kitang maging kaibigan, dahil masaya ang kasama ka, at ang iyong pakiramdam ay mapagkakatiwalaan. Taos-pusong sabi ni Flor Carson. Kung ganoon, para saan ka pa nagsasayang ng mga salita? Sa pagitan ng magkaibigan, hindi namin pinag-uusapan ang pera, ang pag-uusap tungkol sa pera ay nakakasira ng relasyon. Isa pa, nangako ako dati na tutulong ako kung sakaling kailanganin mo ito sa hinaharap. Sa tingin mo ba ako, si Yusuf Zok, ay pera lang ang mahalaga at hindi ang mga kaibigan? Sabi ni Yusuf Zok, kalahating tumatawa, kalahating nagmumura. Tiningnan ni Flor Carson si Yusuf Zok ng seryoso, ibinuka ang kanyang bibig, at pagkatapos ay sinabing, salamat. Hindi kailangan ng pasasalamat, bilasan mo at sabihin mo sa akin kung ano ang kaya ng mga asawang Cobra, na yan. Ayokong pumasok sa labanan ng hindi handa.
Anak ng aso, may dalawang dayuhang mamamatay tao na ng ahas na maging ganito kamatapang dito sa ating teritoryo. Huwag muna natin pag-usapan iyan sa ngayon, ikinumpas ni Floor Carson ang kanyang kamay, at mukhang seryoso at formal na sinabi kay Yusuf Zoc, sa totoo lang, napakadelikado nito, at maaari itong maging. Patayin mo kami, kaya kunin mo na itong perang ito. Hindi na niya hinintay na makipagtalo pa si Yusuf Zoc at mabilis na nagpatuloy, hindi ito para sa iyo, para ito sa kapatid mo. Sabi mo may kapatid ka dati, di ba? Pwede tayong maging magkaibigan o magkapatid, ayos lang, pero hindi kita hahayaang sumugal ng walang kapanatagan ng loob. Siyempre, kung pareho tayong makakabangon ng maayos, pwede mo akong gantihan. Mahirap din talaga ako, taxi driver lang. Paggan ng loob ni Floor Carson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 34, isang napaka-emosyonal na boss. Milyon ba ito? Pagbukas ng briefcase na iniabot ni Floor Carson, ang malita ay puno ng maayos na mga tambak ng $100 na perang papel, lahat ay nakabalot, at kitang-kita ang pula. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yusuf Zoc ng ganito kalaking pera, ang unang pagkakataon na may hawak siyang ganito kalaking pera. Paano naman yan, kuya, tinupad ko naman ang pangako ko, di ba? Binayaran kita ng buo, sabi ni Floor Carson habang nakalawit ang isang maliit na sigarilyo sa kanyang mga labi. Haha, kung gayon ay tiyak na hindi ako mahihiya. Isinara ni Yusuf Zoc ang briefcase at niyakap ito ng mahigpit. Tunay nga, tama si Floor Carson, ang mabuting panig lamang ng mga bagay ang isinaalang-alang niya, ngunit hindi niya inisip ang masama. Kung pareho silang mamatay ni Floor Carson habang sinusubukang magligtas ng isang tao, ano ang mangyayari sa kanyang kapatid na babae? At paano naman ang $1,000,000 na ito? Kung mamatay silang dalawa, sino ang nakakaalam kung sinong walang hiya ang magkakaroon ng milyon na ito, kaya kinailangan niyang kunin ito, kailangan talaga. Maghintay ka rito, dadalhin ko itong perang ito sa amo ko. Kung makakabalik tayo ng buhay, ibabalik ko ito sa iyo. Kung hindi, kukunin ko si Ms. Wilcox, ibigay mo sa kapatid ko. Hindi ka ba natatakot na baka maaga sa iyo ng amo mo ang pera? Tanong ni Floor Carson. Hindi, umiling si Yusuf Zoc. Ang tiwala ay isang mahiwagang bagay, tulad ng lubos niyang pagtitiwala kay Floor Carson, lubos din niyang pagtitiwala kay Ruth Wilcox. Sabi ng mga tao, hindi mo daw makikita ang nasa puso ng isang tao, pero pakiramdam niya ay nakikita niya iyon. Binuhat niya ang briefcase palabas ng kotse at, matapos batiin ang iilang night shift cashier sa lobby, dumiretso siya sa elevator. 7:00 na ng umaga, at hindi pa nagbabago ang oras ng trabaho, maraming tao ang hindi pa dumarating, kaya walang tao sa elevator. Hanggang sa ika-28 palapag, at nang bumukas ang pinto ng elevator, biglang natuklasan ni Yusuf Zoc na naroon pa rin si Leo King sa ika-28 palapag. Nakatayo siya sa pasilyo, tuwid ang likod na parang pana, nag-aalab na parang tinurukan ng dugo ng manok, talagang masigla. Zoc, Zoc, Zoc. Nang makita si Yusuf Zoc na palabas ng elevator, walang tigil na nauutol si Leo King sa pagsasalita. Sinubukan niyang magsalita, pero hindi niya masabi ang mga salitang gusto niya. Lolo, pwede po ba ninyong kantahin ito? Pagmamakaawa ni Yusuf Zoc. Walang makakaharap kay Leo King, kung hahayaan mo siyang magpatuloy sa kanyang Zoc, 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 maaari niya itong ipagpatuloy hanggang tanghali. Nandito na si Zoc, Ms. Hiniling sa akin ni Wilcox na huwag akong umalis, maghintay muna ako hanggang sa makapagtrabaho na ang lahat bago ako umalis, ang kanyang pagkanta ay mas malala pa kaysa sa kanyang pag-iyak. Kung gayon, ituloy mo lang. Agad na naintindihan ni Yusuf Zoc. Walang tao sa ika-28 palapag, wala roon kahit ang sekretarya, kaya malamang natakot si Ruth Wilcox na mag-isa roon, kaya naman pinabantay niya si Leo King para sa kanyang kapanatagan ng loob. Nang marating ni Yusuf Zoc ang pinto ng opisina ni Ruth Wilcox, dahan-dahan siyang kumatok ng 3 beses. Sino yan? Tanong ni Ruth Wilcox mula sa loob. Yusuf Zoc. Tumawag si Yusuf Zoc. Oh, tuloy ka. Nang marinig na si Yusuf Zoc iyon, agad siyang pinapasok ni Ruth Wilcox. Bakit ka nandito? May problema ba?
Nagulat si Ruth Wilcox nang makita si Yusuf Zoc na may dalang briefcase. 1,000,000, para ligtas ka. Inilapag ni Yusuf Zoc ang briefcase sa mesa at sinabing, "Anong sabi mo?" Nagulat si Ruth Wilcox nang marinig niyang may dalang 1,000,000 si Yusuf Zoc. Kaninong milyon ito? Ano ang nangyayari? Pera ng kaibigan, pwede mo bang itago na lang para sa akin sa safe ng opisina mo? Huwag mo itong ideposito sa bangko. Isa pa, baka kailanganin kong lumabas ng kaunti ngayon, maaaring sa araw o sa gabi. Kung hindi pa ako makakabalik sa susunod na araw, ibigay mo itong perang ito sa kapatid ko, ha? Freshman siya sa performance department sa Beijing, ang pangalan niya ay Sarah Zoc. Habang nagsasalita si Yusuf Zoc, kumuha siya ng panulat at papel mula sa kanyang mesa, isinulat ang pangalan, numero ng mobile, at mga detalye ng dormitoryo ng kanyang kapatid na babae. Anong nangyayari sa iyo? Tumayo si Ruth Wilcox, seryosong-seryoso ang ekspresyon ng mukha. Hindi siya tanga at may bahagyang kutob na may mangyayari. Plano ni Yusuf Zoc ang pinakamasama. Walang malaking bagay, humihingi lang ng maliit na pabor. Pagbalik ko, kukunin ko ang pera at ibabalik ko sa kaibigan ko. Ayaw magpaliwanag ni Yusuf Zoc, dahil hindi niya talaga kaya. Malamig na sinabi ni Ruth Wilcox, kung hindi mo lilinawin ang mga bagay-bagay, hindi ko itatago ang pera mo. Isa pa, ikaw na ang driver at bodyguard ko ngayon, hindi ka pwedeng umalis ng 24 na oras. Kaya hindi ka pwedeng pumunta kahit saan nang hindi nagpapaliwanag. Ms. Wilcox, personal na bagay yan, hindi ko masabi. Matigas na umiling si Yusuf Zoc. Siya at si Flor Carson ay magliligtas sana ng isang tao, para makaharap ang mga mamamatay tao. Masyadong nakakatakot kung isisiwalat mo ito. Sige, dahil personal naman yan, hindi ko na itatanong. Pero paano naman ang kaligtasan ko? Pagpupumilit ni Ruth Wilcox. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, makakaasa ka sa iyong kaligtasan, hahanap ako ng paprotekta sa iyo. Baka hindi naman magtatagal, baka bumalik ako bago ka mag-leave sa trabaho. Sige, sinabi mo na, tapusin mo na ang personal mong gawain bago ka mag-leave sa trabaho, at dapat kang sumama sa akin ngayong gabi. Medyo namula ang mukha ni Ruth Wilcox nang sabihin niya ito, bakit parang ang awkward ng mga sinabi niya. Hindi maaari, natatakot akong hindi ako makakabalik mamayang gabi. Umiling si Yusuf Zoc. Kinailangan pang maghintay ni Flor ng tawag sa araw, kaya kahit dumating ang tawag, malamang na sa gabi pa rin nakatakda ang meeting. Kritikal ang gabing ito. Sige, wala akong pakialam kung kailan ka babalik o kung kailan ka aalis. Maaari kitang bigyan ng bakasyon, pero may ilang bagay kang kailangan ay pangako sa akin. Alam ni Ruth Wilcox na ang kanyang driver kung bodyguard ay hindi katulad ni Leo King Mia. Si Yusuf Zoc ay isang matigas ang ulo at mayabang na lalaki. Kung ipipilit niya na pigilan siya, tiyak na magtatalo silang dalawa. Walang pakialam ang gwardyang ito kung siya man ang amo o hindi. Ms. Wilcox, magsalita ka naman. Malinaw na pagsaludo ni Yusuf Zoc, nang mapagtanto niyang si Ms. Medyo maalalahanin naman si Wilcox kahit wala siyang sinasabi. Una, wala kang maaaring gawin na ilegal. Sabi ni Ruth Wilcox nang may seryosong mukha. Huwag kang mag-alala, binibini. Wilcox, napakaganda ng buhay ko ngayon, kumikita ako ng maraming pera, bakit pa ako gagawa ng anumang ilegal? Hinding-hindi, agad na sumang-ayon si Yusuf Zoc. Pangalawa, kahit ano pa ang gawin mo, kailangan mong bumalik. Kailangan mong bumalik sa loob ng 36 na oras, o itatago ko ang milyon para sa aking sarili, hindi ibibigay sa iyong kapatid na babae. Pangatlo, baliwala, wala nang pangatlo. Yusuf Zoc, kahit ano pa ang gawin mo, mag-ingat ka lang. Pagkatapos ng insidente kahapon, alam kong may kakayahan ka, pero huwag kang maging bulag na mayabang, ikaw. Ingatan mo ang sarili mo. Biglang lumambat ang tono ng boses ni Ruth Wilcox, at matapos tumingin kay Yusuf Zoc ng matagal, umupo siyang muli, na tila pagod na pagod. Ms. Wilcox, ikinagagalak kong makilala ka. Nakaramdam si Yusuf Zoc ng biglaang pag-init sa kanyang puso, nahalata niyang may malasakit sa kanya si Ruth Wilcox. Kahit hindi ito sa romantikong paraan, ito ay talagang tapat. Bihira,
Talagang bihira ang makatagpo ng ganitong babaeng boss, bihira ang makahanap ng isang intelektuwal at mahabagin na babaeng nakatataas sa isang malupit na kapaligiran sa opisina. Inalis niya ang kanyang pagkasiniko at tiniyak sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi naman malaking bagay iyon. Nangako akong gagawa ng pabor para sa isang kaibigan at hindi ko na mababawi ang aking salita. Mareresolba rin ang bagay na ito mamayang gabi, at siguradong babalik ako bukas ng umaga. Hindi mo na kailangang maghanap ng ibang driver para sa akin, hindi ako uuwi mamayang gabi. Tatawagan ko si Mia mamayang hapon at pakikiusapan ko siyang manatili kasama ko sa kumpanya. Sa totoo lang, medyo natatakot ako nang hindi kasama-sama sa akin sa pag-uwi. Hindi naman sa may bahid ng pagkailang o pagkahiya ang mga sinabi niya, pagkatapos ng pagkidnap noong nakaraang gabi, tunay siyang natatakot na umalis si Yusuf Zoc, tunay na natatakot na mawalan ng lalaki ang bahay niya. Marahil ay maaaring palitan ang isang bodyguard o driver, kahit na ng isang taong mas propesyonal at mas mahusay, ngunit sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Yusuf Zoc, nabigyan siya nito ng pakiramdam ng kaligtasan at tiwala. At ang mga damdaming ito ay hindi isang bagay na basta maibibigay ng kahit sino. Sige, mas mabuti pa yan. Salamat sa pag-unawa, Binibini. Wilcox, kung may mga api sa iyo sa hinaharap, ako, si Yusuf Zoc, ay hindi ko sila basta-basta palalayain. Nagpapasalamat, sinulyapan ni Yusuf Zoc si Ruth Wilcox, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 35, Ulupong na naghuhukay ng hukay. Bumaba si Yusuf Zoc at direktang bumalik sa dormitoryo gamit ang pinto sa likod. Sa dormitoryo sa likuran, ang pinuno ng pangkat na si Samuel Ross ay may isang silid lamang. Bilang isang mid-level executive sa kumpanya, syempre, mas maayos ang trato sa kanya kaysa sa mga ordinaryong security guard. Pagdating ni Yusuf sa ikalawang palapag, walang damit panloob si Samuel, at kitang-kita ang kanyang tiyan habang naghuhugas. Yusuf, bakit ka bumalik? Nasaan si MS? Si Wilcox, tanong ni Samuel habang pinupunasan ang mukha niya. MS, maagang dumating si Wilcox ngayon, may ipapagawa ako sa iyo. Hinailan ni Yusuf si Samuel palabas ng banyo at, nang marating ko ang sulok ng hagdanan ng pasilyo, bumulong siya, may lalabas akong trabaho ngayon at maaaring hindi ako makabalik mamayang gabi. MS, mag-stay si Wilcox sa isang hotel, kaya maging alerto ang mga security guard mamayang gabi, may tuma-target kay MS. Wilcox nitong mga nakaraang araw. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang magdo-duty mamayang gabi, seryosong tango ni Samuel. Kung gayon, aalis na ako. Naging magkakilala sina Yusuf at Samuel dahil sa isang hindi gaanong palakaibigang pagkikita noong una, ngunit ang hapunan kagabi ang nagpalapit sa kanila, kaya hindi gaanong formal ang kanilang mga pag-uusap. Lahat sila ay mga lalaki rito, hindi na kailangan ng pabigla-biglang salita kapag nagsasalita o nagnenegosyo. Ano ba ang dahilan ng paglabas mo? Kailangan mo ba ng tulong? Biglang tanong ni Samuel. Hindi na kailangan, aalis na ako, kapitan. Kumaway si Yusuf at tumalikod para bumaba. Pagkaalis ni Yusuf, mabilis na bumalik si Samuel sa kanyang dormitoryo at kinuha ang intercom doon, sabay sabing, pagkatapos ng alas 8 ng shift, lahat ng security guard ay magkikita sa opisina ko, bawal ang leave. Pagbalik ni Yusuf sa parking lot sa harap ng hotel, pinaandar na ni Flor Carson ang kotse, hinihintay si Yusuf. Pagkasakay niya, nag-iba agad siya ng kambyo, tinapakan ang gasolinahan, at mahigpit na sinabi, may tawag tayo, sinasabing pumunta tayo sa Shijiazhuang Expressway papuntang Shijiazhuang. Maging handa sa tawag anumang oras. Hindi ba dapat tayong gumawa ng ilang paghahanda? Dati kang hitman, may baril ka ba? Sumando si Yusuf sa kanyang upuan, relax na relax. Sa sandaling iyon, alam niyang ang paglalakbay sa hinaharap ay haantong sa isang ganap na kakaibang buhay. Baril, ang sanggit ko. May baril ako sa pantalon ko, gusto mo ba? Mura ni Flor. Tumawa si Yusuf nang may pagtawa, mabuti pa'y itago mo na lang ang baril na iyan para sa mga kaibigan mong babae. Bawal ang baril, umiling si Flor at ngumiti ng mapait. Kahit marunong ako gumamit ng baril, at medyo magaling na ako, may mga downsides din ang pagiging mahilig sa barilan.
Isa pa, hinugasan ko na ang mga kamay ko sa buhay na iyon. Bakit ko naman kakailanganin ng baril ngayon? Paano kung may mga baril ang kabilang panig? Tugon ni Yusef. Malamang na hindi nila gagawin. Ihiga mo rin ang upuan mo at humiga ka roon, utos ni Flor. Bakit? Naguguluhan si Yusef. Bagamat sinabihan ako ni Cobra na pumunta sa Shijiazhuang, may posibilidad na nagtatago siya sa daan. Kung may makita siyang ibang tao sa kotse, magiging problema yon, paliwanag ni Flor habang umiiling. Napagtanto ni Yusef. Tunay ngang mapagbantay si Flor, hindi nakakapagtaka na isa siyang hitman. Masunurin niyang inihiga ang upuan at humiga, sabay sabing, ngayon ko lang napagtanto na napakakapal ng iyong balat. Bakit mo nasabi yan? Kakaibang tanong ni Flor, habang sumusulyap sa rearview mirror. Hindi ka ba nag-aalala para sa shanshan mo? Tugon ni Yusef gamit ang isang tanong. Kailangan ko bang sabihin ang mga alalahanin ko? Isa pa, pagkatapos nito, siguradong maghihiwalay na kami. Kung hindi niya gagawin, ako ang mapipilitang gumawa. Buntong hininga ni Flor. Sabi ng aking ama-amahan noon, isang Mama Meryl ang naglalakad mag-isa, isang hukom sa madilim na mundo, walang asawa, walang pamilya, walang kaibigan. Sabi ni Yusef, huwag mo akong pagsabihan ng mga bagay na pampanitikan, hindi ko maintindihan. Ang ibig sabihin ng aking umampon na ama ay ang isang tunay na mahusay na mamamatay tao ay hindi dapat magkaroon ng asawa at mga anak, hindi dapat magkaroon ng mga ugnayan sa pamilya, hindi dapat makipagkaibigan, dahil ang lahat ng ito ay maaaring maging nakamamatay na kahinaan ng isang mamamatay tao. So maituturing ba tayong magkaibigan? Ano sa tingin mo? Kalimutan mo na ang tanong ko. Nagsindi si Yusef ng sigarilyo at nagsimulang manigarilyo ng marahan. Kung pareho tayong makakaligtas sa pagkakataong ito, may utang ako sa iyo, sabi ni Flor. Ang mga pabor ang pinakamahirap suklian, natatawang sabi ni Yusef. Hanggat hindi ito utang na binabayaran ng katawan, ayos lang ang anumang iba pa. Paano kung gusto kong bayaran mo gamit ang laman mo, ha? Sa sobrang pino ng balat mo, hindi ka mukhang mamamatay tao na nakita ko. Huwag mo akong takutin, bakla ka. Hindi ako makatanggap ng mga nakakatakot, bastos ka. Haha. Pagkatapos magmura ni Flor Carson, sabay silang humagalpak ng tawa. Di nagtagal, pumasok ang Buick sa Jingxi Expressway, at nagawa pang makatulog ni Yusef Zok nang walang pakialam sa mundo. Gabi na siyang natulog at maaga ring nagising noong nakaraang gabi, at hindi rin naman siya nakatulog ng maayos noong gabing iyon, kaya pagkasakay niya sa kotse ay agad siyang nagtungo sa panaginip. Ring! 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 Pagkaraan ng hindi matukoy na oras, isang malakas na ringtone ang gumising kay Yusef Zok mula sa kanyang pagkakatulog, at agad niyang idiniin ang kanyang mga tainga upang makinig ng mabuti. Sinagot ni Flor Carson ang telepono, pero Ingles ang kausap sa kabilang linya, at wala siyang maintindihan kahit isa. Pagkatapos ng ilang salita, natapos ang tawag at si Flor Carson ang nagkusa na magpaliwanag. Gusto nilang huminto ako sa service area sa unahan para kumain at magpahinga, at maghintay ng tawag. Alam nila kung nasaan ka? Gulat na tanong ni Yusef Zok. Hindi dapat, umiling si Flor Carson. Pagkatapos ay pinaikit ni Yusef Zok ang kanyang mga mata. Ano ang binabalak ng mga kaaway? Bakit nila gustong pumasok si Flor Carson sa isang service area para kumain at magpahinga? O sa halip, nasa service area din ba ang mga kalaban? Wala nang nagsalita pa sa kanila, dahil panahon iyon ng kadiliman para sa kaaway at liwanag para sa kanila, at kapwa likas na naamoy ng dalawa ang panganib sa hangin. Pagkalipas ng halos 20 minuto, narating nila ang service area. Pagkatapos ay parada ang kotse, hindi agad bumaba si Flor Carson, at doon biglang nagsalita si Yusef Zok, sige na at lumabas ka na. Kung maginhawa, bumili ng kahit ano at itapon ito sa kotse. Kung hindi, kalimutan mo na lang. Hindi ganoon kasensitibo si Yusef Zok, alam niya kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Hindi niya pwedeng ibunyag ang plano ni Flor Carson para lang kumain sa labas. Sige, hintayin mo na lang ako sa kotse. Dadalan kita ng makakain mamaya. Gayun din, huwag manigarilyo sa loob ng kotse. Nabuksan ko na ang sunroof, pagpasensyahan mo na, sabi ni Flor Carson na medyo naaawa,
dahil baka uminit ng husto sa loob ang kotseng nakaparada sa ilalim ng nakapapasong araw. Loko, hindi ko nababayaran ang milyon na iyan, mura ni Yusuf Zoc. Sige, humajijek si Flor Carson, saka tumalikod at nagtungo sa service area. Medyo nadismaya si Yusuf Zoc. Hindi ito naging madaling trabaho. Lumipas ang isang buong oras bago bumalik si Flor Carson na may dalang supot na puno ng pagkain at inumin. Walang panganib sa lugar ng serbisyo, wala sila rito. Sigurado ka. Kumuha si Yusuf Zoc ng isang bote ng iced tea at ininom ito, ang pananatili sa kotse ay talagang mainit, at ang buong katawan niya ay pawisan na parang nahugasan siya ng tubig, halos mapiga niya ang dumi. Oo naman, tumanggaw si Flor Carson. Kung gayon, hintayin natin ang tawag. Hindi na nagsalita pa si Yusuf Zoc, kundi nagpatuloy sa pag-inom ng tubig at nagsimulang kumain ng mga bagay tulad ng tinapay, biskwit, at longganisa. Gayunpaman, ang paghihintay ay umabot ng 6 na oras. Malapit nang dumilim nang tumunog muli ang telepono na may isa na namang tawag sa Ingles mula sa madilim na mundo. Pagkalipas ng 1 minuto, ibinaba ni Flor Carson ang telepono ng may malungkot na ekspresyon, sinabihan nila akong iwanan ang kotse, lumabas ng highway, at maglakad pa silangan. Silangan. Anong nasa silangan? Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc. Bukirin. Putek. Anong ginagawa nila? Nang marinig ang bukid, lalo na't papalapit na ang gabi, alam ni Yusuf Zoc na naglalagay ang kalaban ng patibong para mahulog si Flor Carson. Wala nang pagpipilian ngayon, mag-usap tayo sa telepono. Hindi lumingon si Flor Carson, pagkatapos magsalita, lumabas na lang siya ng kotse. Bro, mag-ingat ka, hahabulin kita. Bulong ni Yusuf Zoc. Ma'am. Kasabay ng mahinang tunog ng pagsang-ayon, biglang tumakbo si Flor Carson patungo sa expressway, tumalon sa mga bukirin ng mais sa ibaba at mabilis na naglaho sa paningin. Hindi bumangon si Yusuf Zoc. Patuloy siyang nakahiga sa kotse at inilipat ang kanyang telepono sa vibrate mode, tahimik na naghihintay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 36 na pagpatay. Habang naglalaho ang liwanag ng bukang liwayway sa kalangitan, sumapit ang gabi. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumayo si Yusuf Zoc at, parang isang luwak, tumalon palabas ng kotse, tinawid ang highway na parang hangin bago naglaho sa taniman ng mais. Ang mga hindi pa naaani na pananim sa kalaliman ng gabi ay umuugong na may nakakabagabag na tunog ng syasya. Ang walang hangganan at inabando ng mga palayan, lalo na sa ilalim ng madilim na kadiliman, ay tila lalong nakakatakot. Malamang na hindi maglalakas loob na pumasok sa mga iyon ang mga mahina ang loob. Total, hindi pamilyar ang lugar na ito, madilim, kaya sino ba naman ang magiging hanggal para pumasok? Siyempre, kinailangan pang maglakas loob na pumasok ni Yusuf Zoc. Ang takot na ipinukaw sa kanya ng kapaligiran ay hindi nakakatakot, ang tunay na takot ay nagmula sa mga tao. Nakayuko, nakagalaw na siya ng mga 50 metro nang umupo at mabilis na nagpadala ng mensahe kay Flor Carson sa kanyang telepono, at tinatanong kung nasaan siya. Gayunpaman, pagkatapos may padala ang mensahe, hindi agad sumagot si Flor Carson, at patuloy na nagpadala si Yusuf ng sunod-sunod na mga tandang pananong. Kumunat ang noo ni Yusuf, kayang nasa isang hindi kanais-nais na sitwasyon si Flor Carson. O nakasagupa ba niya ang dalawang mamamatay tao? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, napagpasyahan niyang tawagan ang numero ng mobile ni Flor Carson. Pasensya na, pinatay na ng user na tinatawagan mo ang telepono niya. Tumunog ang prompt ng system sa tainga ni Yusuf, at nang marinig ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang likod. Bakit pinatay ni Flor Carson ang kanyang telepono? Bakit hindi niya ito sinabihan bago pa man gawin iyon? May mali. Likas sa kalooban ni Yusuf na alam niyang may naranasang emergency si Flor Carson dahil hindi niya ito nabigyan ng pagkakataong ipaalam kay Yusuf. Sus Mariosep, mura ni Yusuf at, itinabi ang kanyang telepono, ay nagpatuloy sa silangan. Ang kanyang telekinesis ay palaging sumasakop sa isang radius na 15 metro sa paligid niya. Sa madilim na bukid ng mais, kung saan ang kakayahang makita ay wala pang 2 metro, ang kanyang telekinesis ay nagbigay ng walang kapantay na seguridad. Mabilis siyang kumilos, tumakbo habang nakayuko para maiwasan ang mga dahon ng mais,
na maaaring makasugat sa kanyang mukha, at ang mas malakas na ingay na malilikha kapag nakatayo ng tuwid. Para hindi siya mahuli, ginawa niyang mababa ang kanyang profile hanggat maaari. Pagkatapos ng 20 minutong walang tigil na pagtakbo, sa wakas ay lumabas siya mula sa kabilang dulo ng Maysan. Pagkatapos, sa pagtatakip ng gabi, napansin niya ang isang palayan sa tabi ng Maysan, natuyo ang tubig nito, huling bahagi na ng taglagas, at hinog na ang palay para anihin. Kahit walang tubig sa palayan, nang siya ay bumaba, ang kanyang paa ay lumubog sa putikan. Ang bago kong sapatos. Hinagpis ni Yusef sa kondisyon ng kanyang kasuotan, na binili niya noong isang araw lang. Impyerno na ang $1,000,000 ng US, naisip ni Yusef sa sarili. Napakamanloloko ni Floor Carson, napakasama talaga ng trabaho ngayong gabi. Habang naglalakad sa putik, tahimik na bamulong si Yusef sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa unahan, tila may kagubatan 200 metro ang layo. Ang malakas na hangin sa gabi ay naging dahilan ng patuloy na pagkaluskos ng mga dahon. Isang bigla ang mahinang tunog ng ding, ang umalangaw ng papalapit na siya sa kagubatan, ang ingay ay nakapagpapaalaala sa 2 kutsilyong nagbabanggaan. Narito, kahit mahina ang tunog, agad na nakumpirma ni Yusef na may mga tao sa kailaliman ng kagubatan, o baka may nagaganap na away gamit ang kutsilyo. Hindi nakikita, walang pagdadalawang isip, pinasigla ni Yusef ang kalaliman ng kanyang isipan gamit ang telekinesis at agad na naglaho ang kanyang katawan sa paningin. Hindi niya ginamit ang kanyang invisibility technique ng araw na iyon, kaya nagkaroon siya ng 3 pagkakataon para maging invisible, na umabot sa 10 minuto. Naniniwala siyang kaya niyang iligtas ang kaibigan ni Floor Carson na si Shanshan sa loob ng panahong iyon. Whoosh! Ayaw mag-aksaya ng oras. Patakbong tinungo ni Yusef ang pinagmumulan ng tunog ng walang nakikitang anyo. Ilang segundo lang ang lumipas, nakakita siya ng 3 figure sa kailaliman ng kagubatan at napansin ang walang humpay na pagkislap ng 2 nagyayelong talam ng kutsilyo. Dahil masyadong malayo para matukoy kung sino ang sino, patuloy na lumalapit si Yusef habang hinahanap ang kinaroroonan ng kasintahan ni Floor Carson. Pagkalipas ng 2 minuto, nagawa niyang makapasok sa loob ng 15 metro mula sa larangan ng digmaan at nakita ang lahat ng bagay sa loob ng radius na iyon gamit ang telekinesis. Hawak ni Floor Carson ang isang katana, gumagalaw na parang siya at ang espada ay iisa. Maluwag ang kanyang mga galaw, at ang kanyang mga hiwa ay napakabilis. Si Yusef, na nagsanay ng martial arts, ay nakagamit na ng espada noon ngunit ngayon lang nakakita ng ganito kabilas na paglalaro ng espada. Ang taong nakikipagdulo sa kanya ay isang babaeng may blonde na buhok at asol na mga mata, nakasuot ng masikip na leather suit, at nakasuot ng bota. Hawak din niya ang isang espada na kahawig ng isang katana ng Hapon. Ang ganitong uri ng katana ay karaniwang maaaring legal na dalhin, dahil maaari itong ituring na isang piraso ng sining. Kaya, sa pamamagitan ng wastong mga papeles, maaari itong madala sa China. Ilang hakbang lang ang layo mula sa dalawa ay nakatayo ang isa pang dayuhan na malaki ang tiyan, mataba at malakas ang pangangatawan, nakasuot ng Amerikana at may hawak na baril na may silencer. Nagulat si Yusef nang makita ang baril. Paano nakakuha ng baril ang isang dayuhan sa China? Nakatutok ang baril ng dayuhan kay Floor Carson habang naninigarilyo at nakangiti ng mayabang. Sa wakas, ang tingin ni Yusef ay dumako sa isang batang babae. Isang batang babae, napatay na noon. Tunay ngang may butas ng bala ang batang babae sa noo, natuyo na ang dugo sa paligid nito, at hindi siya gumagalaw sa sarili niyang dugo. Pinagmasdan ni Yusef ang batang babae, na tila nananatili ang ekspresyon ng takot mula bago ito namatay, ang butas ng bala sa kanyang noo, at ang walang humpay na pag-atake ni Floor Carson. Nanlamig ang mga mata niya. 2 dayuhang mamamatay tao ang pumunta sa China para pumatay. Itinuring ba nilang walang kwenta ang buhay ng mga Chino? At siya ang kasintahan ni Floor Carson. Kung hindi kinontak ni Floor Carson si Yusef at hindi siya sinundan dito, maaaring parehong namatay sina Floor Carson at ang kasintahan nito. Ho! Tapos na ang oras ng kanyang pagiging invisible, kaya agad siyang muling lumitaw, ngunit hindi siya gumalaw at nanatiling nakatago sa likod ng isang puno, hindi napapansin ng iba. Pumikit si Yusef, saka muling tumingin sa batang babaeng nakahiga sa lupa,
at biglang nakapagdesisyon, gamit muli ang telekinesis para paganahin ang mga blood beads. Muli siyang naging invisible. Hindi pa siya nakapatay ng kahit sino, kahit na medyo brutal siya sa mga laban dati, pero hindi niya naisip ang pumatay. Ngayon, sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagnanais na pumatay, at paano niya hindi magagawa. Paano niya haharapin ang espiritu ng kasintahan ni Floor Carson sa langit kung hindi niya kinukulong ang buhay ng dalawang dayuhang iyon? Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang sapatos dahil puno ng putik ang sapatos, baka marinig siya ng mga dayuhan na papalapit. Kaya, nakayapak, nagsimula siyang humakbang palapit sa mga dayuhan. Dahan-dahan siyang gumalaw at inayos ang oras ng kanyang sarili, dahil ayaw niyang matuklasan ang kanyang invisibility skill, at ayaw rin niyang malaman ito ni Floor Carson. Ito ang pinakamalaking sikreto niya, at balak niya itong panatilihing ganoon. Kaya, kinalkulan niya na sa oras na makagawa siya ng hakbang at magtagumpay, mawawala na ang kanyang pagiging invisible. Ang layong 12 metro ay inabot ng halos 2 minuto bago niya nalaktawan. Gayunpaman, ng mga 3 o 4 na metro na ang layo niya sa dayuhan, tila may naramdaman ang dayuhan at biglang lumingon, ang kanyang mga mata ay tumatagos habang ini-inspeksyon ang paligid. Ang mga mamamatay tao ay palaging mapagbantay, palaging nasa talam ng kutsilyo, at sa gayon ay mayroong premonition ng panganib. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kaunting panganib ang dayuhang may hawak na baril. Bahagyang kumunat ang noo niya, dahil wala siyang makitang kahit ano sa kanyang paningin. Inikat niya ang kanyang katawan at sumigaw din ng ilang salita sa babaeng nasa gitna ng lugar. At nang lumingon ang dayuhan para magsalita, biglang tumakbo si Yusuf Zok patungo sa dayuhan. Sa kabila ng 3 o 4 na metro ang pagitan nila, sa biglaang pagbilis ng takbo, mabilis na nahawakan ni Yusuf Zok ang palso ng dayuhan, at sa isang malakas na pagpihit, isang tunog ng kalabog, ang narinig habang marahas na nakabaluktot patalikod ang bisig ng dayuhan. Fuak, matinis na sigaw ng dayuhan. Bang, bang bang bang, habang sumisigaw ang dayuhan, ang isa pang kamao ni Yusuf Zok ay walang awang sumalpok sa lalamunan ng lalaki. Ang lalamunan ay isang mahinang bahagi ng katawan ng tao, at ngayon, taglay ang kanyang lakas na kasing lakas ng sa tigre, matapos magbigay ng 4 na mabibilis na suntok, nabasag ni Yusuf Zok ang buong leeg ng dayuhan, na halos maging sanhi ng pagkahulog ng ulo nito. Phantom knife, pwede ka nang mamatay. Nang marinig ang tunog ng mga kamaong tumatama sa laman sa malapit, alam ni Floor Carson na dumating na si Yusuf Zok. Kaya naman, lubos na gumaan ang kanyang loob, at sa isang pitik at pag-ikot ng kanyang palso, biglang humiwa ng paalang at tumadtad pababa ang kanyang espada. Paf! Sa isang iglap, naputol ang bisig ng babae, at mabilis na umiwas muli si Floor Carson, bahagyang ibinaba ang katawan habang mabilis na dumampi ang talam ng katana sa leeg ng babae. Ang dalawa niyang mabibilis na hiwa ay malinis at napakabilis, halos sa isang hininga lang na isagawa. Maaaring dahil may baril na nakatutok sa kanya kaya niya pinigilan ang kanyang mga kakayahan noon. Wala talagang laban sa kanya ang babaeng iyon. Napabagsak ang babae habang nakahawak sa kanyang lalamunan, bumulwak ang dugo mula sa natanggal na carotid artery na parang pumutok na tubo ng tubig, nagsimulang manginig ang kanyang katawan habang naglalabas siya ng paus na tunog. Nawala ang invisibility technique ni Yusuf Zok, at nakasandal siya sa isang malaking puno, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang naglalagay ng sigarilyo sa bibig. 3 beses niya itong sinubukang sindihan, at malakas ang dating niya. Nakapatay siya ng tao sa unang pagkakataon sa buhay niya. Hindi pinansin ni Floor Carson ang masalimuot na emosyon ni Yusuf Zok, sa halip ay lumapit siya upang umupo sa tabi ng kanyang kasintahan at dahan-daang itinaas ang ulo nito sa kanyang mga bisig. Pagkatapos humitit ng sigarilyo, medyo kumalma na ang emosyon ni Yusuf Zok. Sumulyap siya kay Floor Carson at nagtanong, "Kumusta naman ang lugar na ito? Kunin mo ang mga telepono nila, tingnan mo ang mga personal nilang gamit, at huwag mong hawakan ang mga kutsilyo, baril, o pera. Pulutin mo ang upos ng sigarilyo mo, tapos umalis ka ng mag-isa." Ganoon lang. Gulat na tanong ni Yusuf Zok. "Ano, gusto mong kolektahin ang mga bangkay nila?" Tugon ni Floor Carson. Sagot ni Yusuf Zok, dahil siguradong napagtanto niyang walang dahilan para tipunin ang mga bangkay ng dalawang mamamatay tao.
Kumusta naman kayo ni Shanshan? Mahinang tanong ni Yusuf Zok. Ako na ang bahala dyan, salamat Yusuf Zok, sabi ni Floor Carson nang walang karaniwan niyang saya. Sa sandaling ito, niyakap niya ang yumaong si Shanshan, dahan daw ang umuugoy na parang pinapatulog ang isang bata. Hindi kita susubukang aliwin, pero alagaan mo ang sarili mo, sabi ni Yusuf Zok bago niya sinimulang halughugin ang mga bulsa ng dalawang mamamatay tao. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Floor Carson, hahanapin niya ang anumang pahiwatig o bagay na maaaring makapinsala sa kanila, pagkatapos ay sisirain ang kanilang mga telepono. Sa ganoong paraan, kahit pagustuhin ng pulisya na mag-imbestiga, wala pa rin silang mapagsisimulan. Ayos lang ako, umiling si Floor Carson na may mapait na ngiti. Mabilis na kinuha ni Yusuf Zok ang mga telepono ng dalawang mamamatay tao at walang nakitang kaina-hinala sa kanilang mga gamit, bagamat may ilang perang dolyar. Hindi kumuha si Yusuf Zok, dahil alam niyang hindi magandang gastusin ang pera mula sa mga patay. Kung gayon, aalis muna ako. Hihintayin kita sa kotse, sabi ni Yusuf Zok matapos pulutin ang upos ng sigarilyo niya at dagdagan pa ng isa pang linya. Huwag mo akong hintayin. Magmaneho ka na lang muna pabalik sa kabisera, at may iwan mo na ang kotse. Gamitin mo rin ang $1,000,000 na iyan, sabi ni Floor Carson. Bakit? Agad na tinaas ni Yusuf Zok ang kanyang mga kilay. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa, at hindi pa sigurado kung makakabalik pa ako o hindi. Isa pa, hindi ko kailangan ang $1,000,000 na iyan. Natahimik sandali si Yusuf Zok, saka sinabing, kahit saan ka magpunta, tandaan mong bumalik sa huli. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 37, Miles O'Brien. Maraming tanong si Yusuf Zok na gusto niyang itanong kay Floor Carson, ngunit alam din niya na hindi pa ito ang tamang oras, dahil patay na si Shanshan, at sa sandaling ito, malamang ay wala sa mood si Floor Carson na sagutin ang kanyang mga tanong. Pagkabalik sa lugar ng serbisyo ng highway, hindi nagmadaling umalis si Yusuf Zok. Sa halip, naupo siya sa kotse at pinag-isipan ang buong proseso ng pagpatay na kanyang nagawa. Pagkatapos niyang makumpirma na walang naiwan na mga palatandaan, saka lamang niya kinuha ang dalawang telepono, tinanggal ang mga baterya at SIM card, pinagpira-piraso ang mga SIM card, at dinurog ng malakas. Gayunpaman, hindi niya itinapon ang mga sirang telepono at SIM card sa service area. Sa halip, pinaandar niya ang kotse at nagmaneho patungong Shijiazhuang. Kahit na ito ay isang service area, one-way traffic ang highway, kaya't lumiko siya at aayusin ang mga bagay-bagay pagkarating niya sa Shijiazhuang. Habang nasa daan, itinapon niya ng pahiwa-hiwalay ang mga SIM card at telepono palabas ng kotse sa kahabaan ng highway. Kadalasan ay tila pabaya siya, ngunit sa totoo lang ay matulungin naman siya sa detalye. 2:00 ng madaling araw nang dumating siya sa Shijiazhuang. Dahil hindi pamilyar sa mga kalsada, dahan-dahan lang ang kaya niyang magmaneho sa mga pangunahing kalye. Gutom at pagod na siya, kaya nagpasya siyang magpahinga muna sandali at bumalik kinabukasan. Gayun din, siya ay marumi, ang kanyang paa ay puno ng putik at ang kanyang damit ay basang-basa at maasim. Plano niyang maghanap ng paligan para linisin at hintayang matuyo ang kanyang mga damit at sapatos bago bumalik sa kabisera. Pagdaan niya sa isang interseksyon, biglang lumitaw sa kanyang paningin ang isang babaeng nakasuot ng matataas na takong, paylay-paylay. Nagulat si Yusuf Zok at agad na tinapakan ang preno. Kasabay ng isang tili, huminto ang sasakyan ng wala pang 5 sentimetro mula sa hita ng babae. Galit na galit si Yusuf Zok. Ibinaba niya ang bintana, handa ng sampin siya. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, galit na sinipa ng babaeng nakasuot ng matataas na takong ang hood ng kanyang sasakyan, ang lakas ng loob mong banggain ako. Ang lakas ng loob mo na suntukin ako. Papatayin kita, maniwala ka man o hindi. Lumabas ka, bumaba ka ng kotse para sa akin. Halatang lasing ang babae, pabulong na nagsasalita. Binawi ni Yusuf Zok ang kanyang leeg, pumasok sa kotse, at nagdesisyong walang saysay na makipagtalo sa isang lasing na babae. Hindi sulit iyon. Dahan-dahan niyang iniurong ang takbo ng sasakyan, planong lumihis ng direksyon at umalis. Pero, walang humpay ang babae. Paika-ika niyang hinabol at sinipa ang kotse nito habang nagmumura, papatakbuhin kita, hahayaan kitang tumakbo,
sipain kita hanggang mamatay, at iba pa. Tinuwanan lang ito ni Yusufzok at kumuha ng 2 bote ng tubig mula sa passenger seat para apulahin ang apoy at lumabas ng kotse. Sino ka? Nang makita si Yusufzok na may dalang 2 bote ng tubig, huminto ang babae at pinaikit ang mga mata habang lasing na tinitigan si Yusufzok. Alam mo ba, muntik mo na akong masagasaan. Nauutol ang dila ng babae. Alam kong malamang magangbang ka mamayang gabi, binuksan ni Yusufzok ang 2 bote ng mineral water at direktang ibinuhos ang mga ito sa ulo ng babae. Ang sama naman ng loob ng lalaking ito, malalim na ang taglagas noon, at malamig ang gabi. Tiyak na sipunin siya ng 2 bote ng tubig na iyon. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng pagbubuhos, bahagyang huminahon ang kalasinggan ng babae, at nagsimula siyang sumigaw ng malakas. Gumising ka na ba ngayon? Kung gising ka, umalis ka na. Sumulyap si Yusufzok sa babae. Nakasuot siya ng masikip na palda, kaya pagkatapos niyang mabahira ng tubig, tumutulo ang basa niyang buhok, at ang hubog ng 2 kulot niyang buhok sa dibdib ay malabo nang makita. Medyo maganda ang babae, tila bata pa, mga 25 o 26. Marahil ay natakot sa ikinilos at mabangis na titig ni Yusufzok. Pagkatapos nitong magsalita, tumigil siya sa pagsigaw at tumitig lamang ng blanko kay Yusufzok, kasabay ng pamumula ng mga luha sa kanyang mga mata. Malapit na siyang umiyak. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak, tumigil ka na sa pag-iyak. Lasing ka na, umuwi ka na, mungkahi ni Yusufzok, habang sumusuko habang nakataas ang mga kamay at pinapalambat ang puso. Ano ang saysay ng pagiging matigas ang ulo sa isang lasing? Gayunpaman, pagkasabi ni Yusufzok, hindi na napigilan ng babae ang pagluha. Sa kabaligtaran, napayuko siya at nagsimulang humagulgol. Sige, hindi kita kayang pakisamahan, aalis na ako. Deklara ni Yusufzok, handang-handa ng mabilis na umalis. Ayaw niyang magdulot ng malaking gulo rito, lalo na't dadaan lang siya at aalis bukas. Mabilis siyang pumasok sa kotse, umatras, at nagmaneho palayo sa babae. Ang babae, oo nga naman, ay hindi siya sinubukang pigilan kundi yumuko lamang sa lupa, tahimik na humahagulgol. Nakapagmaneho na si Yusufzok ng halos 50 metro ang layo at sumulyap sa rearview mirror para makita ang babaeng umiiyak pa rin. Kaya, binagalan niya ang sasakyan, iniisip kung masyado ba siyang naging malupit. Ang ginawa lang niya ay sipain ang kotse nito ng ilang beses nang hindi nagdulot ng anumang pinsala. Kailangan ba niyang buhusan ng tubig ang ulo niya? Nang umabot na ang sasakyan sa halos 60 metro, huminto si Yusufzok, nagsindi ng sigarilyo, at nagsimulang manigarilyo. Hindi pa niya nauubos ang sigarilyo niya, biglang may lumapit na lalaki sa babae, umupo, at may sinabi sa kanya. Pagkatapos, lumapit din ang 2 pang lalaki at hinawakan ang mga braso ng babae, tila balak itong ilayo. Lumaban ang babae at sinubukang kumawala. Sus Mariosep, agad na umatras si Yusufzok, at mabilis na bumalik sa babae. Ang iilang lalaki, nang mapansin ang isang sasakyang paatras patungo sa kanila, ay sandaling natigilan. Atubili silang bitawan ang babae, ngunit atubili ring kumapit. Gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. Bang! Lumabas si Yusufzok, may sigarilyo sa bibig, mukhang kawawang magsasaka at nababalot ng putik. Bitawan mo siya. Lumapit si Yusufzok sa mga lalaki at nagutos. Sino ka? Asawa. Mabilis ang pag-iisip ng babae. Bago pa man matapos magtanong ang lalaki, maagap na niyang tinawag ang asawa. Pasensya na, patawad, maling tao ang napunta sa amin, maling tao. Binitawan agad ng mga lalaki ang babae pagkarinig nila noon, sabay ngiti at paghingi ng tawad habang umaatres, at pagkabitaw niya rito ay agad na niyakap ng babae si Yusufzok. Nanlamig ang katawan niya, at namumula ang mga labi niya dahil sa lamig. Sinamantala ng mga lalaki ang sandaling sumugod ang babae kay Yusufzok at tumakbo palayo. Tama na, tapos na ang palabas. Bilisan mo na umuwi, ha? Kung hindi ako bumalik, mapapahamak ka ba ngayong gabi? Itinulak ni Yusufzok ang babae. Kahit na makapal at malambot ang dibdib nito, sa sandaling iyon, wala talaga siyang interes sa mga babae, wala siyang masamang iniisip, kaya tahasan niya itong kinutya. Salamat, tuluyan nang nawalan ng malay ang babae dahil sa alak.
Umatras din siya ng 2 hakbang at yumoko kay Yusufzak. Huwag mo nang banggitin yan. Hindi ligtas sa gabi, kaya umuwi ka agad. Tatawag ako ng taxi para sa iyo. Natakot si Yusufzak na baka bumalik ang 3 Meniokis pagkaalis niya, kaya naghanda siyang tumawag ng taxi para sa babae. Pero, malapit nang mag-3 ng madaling araw, at kakaunti na lang ang mga taxi. Kahit ilang beses na silang dumaan, may mga pasahero na sila. Ilang beses na sinubukan ni Yusufzak na magpara ng taxi, ngunit wala itong naging epekto. Samantala, ang babae ay nagsimulang manginig ng mas malakas, hindi lamang ang kanyang mga labi ang namumula, kundi pati na rin ang kanyang buong mukha. Sige, kung hindi ka natatakot, ano kaya kung sumakay ka sa kotse ko, at ihahatid na kita pauwi? Walang magawang sabi ni Yusufzak. Salamat, hindi ako natatakot. Binuksan ng babae ang pinto ng kotse at naupo sa likuran. Sumakay na rin si Yusufzak sa kotse at hinubad ang kanyang Amerikana, sabay sabing, "Bilisan mo at isuot mo ito, bubuksan ko ang heater. Gabayan mo na lang ako, galing lang ako sa kabisera. Masyado akong marumi at plano kong maghanap ng hotel o banyo para maligo at maglaba. Pero pagkatapos ay ninakawan mo ako ng kotse, itong babaeng salbawha." Hindi ako babaeng salbawha, pasensya na, nasobrahan ako sa pag-inom kanina. Mahinang tugon ng babae. Matino ka na ba ngayon? Tanong ni Yusufzak nang nakangiti. Sumagot ang babae, masakit ang ulo ko, parang nabibiyak ito. Ito ang unang beses na uminom ako ng sobra. Nasa interseksyon na tayo, bigyan mo ako ng direksyon, sabi ni Yusufzak. Dumiretso ka, sa susunod na interseksyon lumiko pa kanan. Okay, binilisan ni Yusufzak ang takbo dahil walang tao sa mga kalsada kapag gabi, kaya naman mabilis siyang nagmamaneho. Pagkatapos ay lumiko pa kaliwa, ngayon na, patuloy na nagbibigay ng direksyon ang babaeng nasa likuran, paliko-liko at paikot-ikot, hanggang sa maging si Yusufzak ay nalito, ngunit kalaunan ay nakapasok sila sa isang apartment complex. Nandito na tayo, Building 3. Pagkalipas ng halos kalahating oras, nakarating sila sa baba ng gusali ng babae, at hindi na nag-alok si Yusufzak na ihatid siya pataas, para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Salamat para sa araw na ito. Hindi agad lumabas ng kotse ang babae. Sa halip, hinubad niya ang damit ni Yusufzak na basang-basa ng pawis, tinupi ang mga ito ng maayos, at muling nagpasalamat. Pagka-uwi mo, huwag kang magmadaling matulog. Magtimpla muna ng tsaang luya at maligo ng mainit para maibsan ang lamig. Pasensya na sa kanina, medyo mainitan ang ulo ko, paghingi ng tawad ni Yusufzak. Ma'am, mahinang ungol ng babae, at muling tiningnan ang mukha ni Yusufzak bago niya tuluyang binuksan ang pinto. Siya nga pala, alam mo ba kung may hotel o banyo rito? Biglang tanong ni Yusufzak. Dito sa paligid, ikaw ang magmaneho, at gagabayan kita. Hayaan mo akong ihatid ka doon, sagot ng babae. Walang magawang tumawa si Yusufzak, sinasabing, dadalhin mo ako doon, tapos dadalhin kita pabalik, at dadalhin mo rin ako doon muli. Ano ang ginagawa natin dito? Paf, natawa ang babae sa komento ni Yusufzak, pagkatapos ay tumahimik, nag-isip. Kung ayos lang sa iyo, pwede kang tumuloy sa bahay ko ngayong gabi. Sa bagay, malabong may ibang maglaba ng damit at sapatos mo. Wika ng babae at saka yumoko. Medyo natigilan si Yusufzak at napakamot sa ulo, nagtanong, mas madali ba akong pumunta sa bahay ninyo? Hindi siya sinagot ng babae, dahil kailangan ng matinding lakas ng loob para imbitahan ang isang lalaking hindi niya kilala pauwi. Hindi siya palabiro, kaya ang katotohanang maimumungkahin niya lang na pumunta si Yusufzak sa bahay niya ay kahanga-hanga na. Ngayong hinihiling niya sa kanyang kumpirmasyon, hindi talaga niya masabi. Tapos na, hindi na ako magkukunwari. Bumaba ka na ng kotse at akyat na tayo sa taas. Pinatay ni Yusufzak ang kotse, inilabas ang mga susi hindi na magalang. Walang gastos ang pananatili rito, at may maglalaba pa nga ng mga damit niya para sa kanya. Panalo ang lahat sa sitwasyong iyon. Gaya ng dati, lumabas ang babae sa kotse at nauna sa daan, tahimik, parang magnanakaw, maingat na hindi makagawa ng masyadong ingay. Nakatira siya sa mga itaas na palapag, at may elevator sa gusali,
Ang apartment 1,202 sa ika-12 palapag. Maluwag ang apartment, mahigit 100 metro kwadrado ang sukat, may 2 kwarto at isang malaking sala, na marangyang pinalamutian. Maputik ang sapatos ni Yusuf Zoc, kaya pumasok siyang nakayapak, ni hindi man lang suot ang tsinelas na iniaalok sa kanya ng babae. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili, ang pangalan ko ay Yusuf Zoc, busog, gaya ng sapana ng mamamana, Zoc, gaya ng sa I Ching. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ni Yusuf Zoc nang hindi umuupo dahil may putik din siya sa kanyang puwitan. Louis Garrett. Hinawi ng babae ang mga kurtina, namumula ang mukha nang buksan niya ang pinto ng banyo at sinabing, may mainit na tubig sa loob, maligo ka muna. Magsuot ka ng tsinelas sa loob para hindi ka madulas. Titingnan ko kung mayroon tayong malalaking damit sa bahay. Sige na, maligo ka na. Sige, kung ganoon ay hindi na ako magpapanggap na magaling. Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc, ngayon ay napansin niyang hindi naman pala masama ang babae. Naramdaman niyang hindi ito yung tipo ng babae na walang pakialam, kaya hindi niya naisip yung direksyon. Mabait naman ang babae kaya hinayaan niya itong manatili at maglalaba na sana ito ng mga damit niya, para hindi siya ang magdala ng gulo sa bahay nito. Kung gusto niya talagang makahanap ng babae, pwede siyang pumunta sa isang banyo, gumastos ng ilang libo at magsaya kasama ang ilan ng sabay-sabay. Ang pamamalagi niya ngayong gabi ay para lamang masilungan. Pagkatapos tumanggo, dumiretso siya sa banyo at isinara ang pinto sa likuran niya. At pagkatapos mong habarin ang mga damit mo, itapon mo agad sa washing machine. Papasok ako mamaya para labhan ang mga iyon, sigaw ni Louis Garrett mula sa labas. Naiintindihan ko, sagot ni Yusuf Zoc. Nakatayo si Louis Garrett sa pinto ng banyo, tinatapik ang kanyang dibdib. Ito ang unang beses na mag-uwi siya ng lalaki, at higit sa lahat, isang ganap na estranghero. Atsu, bigla siyang hamatsing at medyo nahihilo, nilalamig pa rin. Alam niyang sinisipon na talaga siya. Sumandal siya sa pader para kumalma mula sa pagkahilo, saka nagtungo sa kusina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 38, siya ay may sipon, Yusuf. Yusuf Zoc, wala talaga kaming malalaking damit sa bahay. Tuwalya lang ang nakita ko, kaya balutin mo ang sarili mo gamit ang tuwalya paglabas mo. Pagkatapos magluto ng sopas na luya si Miles O'Brien, tumingin-tingin siya sa aparador, pero dahil wala naman talagang damit panlalaki sa bahay, pumili na lang siya ng malaking tuwalya at inilagay ito sa tabi ng pinto. Okay, nakuha ko. Halos tapos nang maligo si Yusuf Zoc ng mga oras na iyon. Nagbabanlo lang siya para tanggalin ang malas at amoy pawis, at kadalasan, mas kaunting oras ang inilalaan ng mga lalaki para maligo at maghilamos kaysa sa mga babae. Tumalikod si Miles O'Brien at bumalik sa kusina, ngunit tila medyo nanghihina siya, nanginginig na parang babagsak na siya. Total, kakagising lang niya lang dahil sa sobrang pag-inom, hindi nakatulog kagabi, at pagkatapos ay naligo ng malamig, kaya nang sabay-sabay na tumama sa kanya ang tatlong bagay, nagsimulang maglaban ang kanyang mga talukap mata. Nakaramdam siya ng pagod, antok, at giniginaw, at malabo ang buong utak niya. Pero hindi pa lumalabas si Yusuf Zoc, at bilang host, hindi muna siya makatulog, kaya nagngingit-ngit siya at nagtiyaga. Pagkalipas lamang ng halos 3 minuto, bago pa man maluto ang luya na sopas ni Miles O'Brien, binuksan ni Yusuf Zoc ang pinto ng banyo at mabilis na kinuha ang tuwalya papasok sa banyo. Binalot niya ang sarili bago lumabas. Paano mo ginawa? Nang makarinig ng mga yabag, tinanong ni Miles O'Brien si Yusuf Zoc kung paano niya natapos maligo ng napakabilis ngunit bigla siyang nabulunan at hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sapagkat sa sandaling iyon, si Yusuf Zoc ay may matengkad na tato sa kanyang dibdib, isang berdeng dragon na ang buntot ay nakapulupot sa kanyang braso, mukhang mabangis. Ngumiti lang si Yusuf Zoc ng mapait at umiling, sabay mahinang sabi, iluluto kita ng sopas na luya. Maligo ka muna. Nang mapansin ang mapula-pulang leeg ni Miles O'Brien at ang medyo takot nitong tingin, nagsalita ito ng napakalumanay, na parang takot na takutin siya. Sige, sige, si Miles O'Brien, habang nakayuko ang ulo, ay tila medyo masigla muli at nagmamadaling pumasok sa banyo na medyo natataranta. Pagpasok niya,
Sumandal siya sa pinto, tinapik ang dibdib gamit ang isang kamay at tinakpan ang noo gamit ang isa pa. Sa totoo lang ay ayaw niya pang maligo dahil inaantok na siya at gusto na ring matulog. Ngunit ang pagkabigla nang makita ang tato ni Yusuf Zak ay nagpabalik sa kanya sa banyo. Hindi lang ito ang unang beses na nagdala siya ng lalaki sa bahay, kundi ito rin ang unang beses na nakakita siya ng lalaking may tato. Ang sabihing hindi siya natatakot ay isang kasinungalingan, sa sandaling ito, halos kumabog palabas ng kanyang dibdib ang kanyang puso. Pati ang panloob ay nalaban na. Matapos kumalma sandali, tumingin siya sa sampayan sa loob ng banyo at nakita ang isang pares ng panloob na panlalaki na kakalabhan lang na nakasabit doon. Palihim niyang dinilaan ang sarili, mas lalong namula ang mukha niya. Hindi talaga itinuring ng lalaking ito ang sarili niyang estranghero, umabot pa sa punto na labhan niya ang kanyang mga panloob. Nahihilo na ako, pero baka makatulong ang maligo ng mainit para mawala ang lamig. Matapos mag-isip, nagsimulang maghubad si Miles O'Brien at binuksan ang washing machine para mapuno ng tubig, dahil laman nito ang mga damit at pantalon ni Yusuf Zak. Ilang sandali pa, umuusok na ang banyo, at komportable siyang nahiga sa bathtub. Pagkalipas ng mga 15 minuto, natapos ni Yusuf Zak ang pagpapakulo ng sopas na luya at uminom na rin ng maliit na mangkok bago umupo sa sopa sa sala para manood ng TV. Pagkatapos ng isa pang 15 minuto, napagod din si Yusuf Zak. Sumulyap siya sa orasan sa dingding at nakitang halos alas 4 na ng madaling araw, ngunit walang senyales ng paggalaw mula kay Miles O'Brien sa loob. Miles O'Brien. Sinubukan ni Yusuf Zak na tawagin siya. Iniisip niya kung saan siya dapat matulog. Gayunpaman, walang sagot mula kay Miles O'Brien sa loob, na parang hindi niya ito narinig. Miles O'Brien. Tawag muli ni Yusuf Zak, mas malakas na sa pagkakataong ito. Wala pa ring tugon. Tumayo si Yusuf Zak at mabibilis na lumapit sa pinto ng banyo, marahang kumatok, Miles O'Brien. Wala pa ring tunog. Sa sandaling iyon, nagulat si Yusuf Zak, at sa wakas, pinakawalan niya ang kanyang telekinesis sa banyo. Sa bathtub, si Miles O'Brien ay nakatulog pala. Hindi alam ni Yusuf Zak kung tatawa o iiyak siya at saka kumatok ng malakas sa pinto, tinawag ang Miles O'Brien, sinusubukang gisingin siya. Hindi tama iyan. Gamit ang telekinesis, napagtanto ni Yusuf Zak na walang kahit anong reaksyon si Miles O'Brien. Lohikal lang, dapat narinig pa ang malakas na katok kahit sa baba, pero hindi iyon narinig ni Miles O'Brien. Masama ito. Mahigpit na hinawakan ni Yusuf Zak ang hawakan ng pinto at pinilipit, nang matuklasan niyang hindi pala nakakandado ang pinto ng banyo. Pumasok siya at lumuhad sa tabi ng bathtub para tingnan ang paghinga at noo ni Miles O'Brien. Nako, nasusunog na siya. Nang tignan niya, natuklasan ni Yusuf Zak na si Miles O'Brien ay may mataas na lagnat at nawalan ng malay. Tumayo siya, inabot ang kamay ni Miles O'Brien para buhatin mula sa bathtub. Pero, nag-atubili siya sa kalagitnaan ng inuman dahil, sa malabong tanawin ng bathtub, si Miles O'Brien ay hubad na hubad. Walang pagpipilian, kailangan ko muna siyang ilabas, pasensya na. Kinagat ni Yusuf Zak ang kanyang mga ngipin, sa ganoong sitwasyon, ang hindi paghila sa kanya palabas ay maaaring humantong sa panganib na mamatay siya sa tubig, kaya iniabot niya ang isang malaking kamay, ang isang kamay ay nasa ilalim ng kanyang mga binti, ang isa naman ay nakasuporta sa kanyang leeg, at binuhat siya mula sa tubig. Medyo lumamig na ang tubig. Tila may naramdaman si Miles O'Brien at bamulong ng inaantok, medyo tulog, na parang babalik sa dati niyang kalagayan. Miles O'Brien, tumigil ka na sa pagtulog, tumigil ka na sa pagtulog. Gumising ka, patuloy na tawag ni Yusuf Zak habang yakap siya, sinusubukang gisingin. Pagod na ako, tulog pa ako ng kaunti, bulong ni Miles O'Brien na inaantok. Nako, alam ni Yusuf Zak na nababaliw na siya dahil sa lagnat. Inihiga niya siya sa sopa at saka tinanggal ang sarili niyang tuwalya, mula sa loob palabas, tinulungan siyang magpatuyo. Siyempre, sa sandaling ito, medyo nanlalabo ang mga mata ni Yusuf Zak, at tila may apoy sa kanyang lalamunan. Mabuti na lang at hindi siya yung tipo ng taong mananamantala sa isang taong nasa mahinang kalagayan. Isa siyang lalaking pinapatnubayan ng katwiran,
Kaya pagkatapos siyang patuyuan, binuhat niya itong muli, pumasok sa kwarto, inihiga sa kama, at tinakpan ng kumot. Uminom ka muna ng sopas na luya, saka tayo maghahanap ng gamot, sabi ni Yusuf Zak habang nagmamadaling pumunta sa kusina para initin muli ang sopas na luya. Ilang sandali pa, bumalik siya sa kwarto, dala ang babae at isinandal ito sa sarili niyang katawan. Miles O'Brien, oras na para sa sopas na luya. Dahil inaantok na siya, tanging isang kamay lang ang nagawa ni Yusuf Zak na hawakan ang kanyang baba at ibuhos ang sopas na luya sa kanyang bibig. Ang init, ikaw, mahinang bulong niya, pero bago pa man siya matapos, tila lumiwanag ang kanyang kamalayan, tutal, hindi naman talaga siya walang malay, nilalagnat at inaantok lang. Kaya sa pag-aalala ni Yusuf Zak, nagising siya at likas na tumangala kay Yusuf Zak, pagkatapos ay sa sarili niya, at pagkatapos ay sa katawan ni Yusuf Zak. Sigaw niya, habang pinapadyak at natatapon ang mangkok ng sopas mula sa kamay ni Yusuf Zak. Tumigil ka nga sa pagsigaw. Ano ba ang sinisigaw mo? Tumahimik ka nga, biglang sigaw ni Yusuf Zak, nanlalaki ang mga mata sa galit. At nga pala, nang pag-alitan niya ito ng ganoon, agad na nanghina si Miles O'Brien at nagkumot habang nakapikit. Sumisigaw siya dahil hiyubot-hubad si Yusuf Zak habang pinapakain siya ng sopas, at hiyubot-hubad din siya. May lagnat ka, at nakatulog ka sa bathtub, kaya huwag kang sumigaw ng ganyan. Wala akong ginawang hindi naaangkop sa iyo, pinakain lang kita ng sabaw ng luya. Sabi ni Yusuf Zak sa mas malumanay na tono. Kung ganoon, bakit mo hinubad ang tuwalya mo? Tanong ni Luis Garrett na may luha sa mga mata at malamig na boses. Noong binuhat kita, basang-basa ang katawan mo. Hindi ko alam kung saan makakahanap ng tuyong tuwalya, at ayaw mo pang madyay gising, kaya hinubad ko ang tuwalya ko para patuyuan ka. Pinapatuyo ko lang ang katawan mo, wala na akong ibang ginawa. Salamat, maaari mo bang lagyan ng tuwalya ngayon? Sabi ni Luis Garrett, na parang nasaktan. Sige, isusuot ko na. Mataas ang lagnat mo, bilasan mo at inumin mo ang sabaw ng luya habang mainit pa. At saka, sabihin mo nga sa akin kung nasaan ang gamot sa bahay mo. Kukunin ko na. Pagkatapos magsalita, nagmamadaling bumalik si Yusuf Zak sa sala, binalot muli ang sarili ng tuwalya, at pagkatapos ay bumalik na may isa pang mangkok ng sopas na luya. Pagbalik niya sa kwarto, tumigil na sa pag-iyak si Miles O'Brien at umupo na, ngunit mahigpit na binalot niya ang sarili sa kumot. Pulang-pula pa rin ang mukha niya, kalahati dahil sa kahihiyan at kalahati naman dahil sa lagnat. Inumin mo ito habang mainit pa, inalok sa kanya ni Yusuf Zak ang sopas na luya. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay, hindi nang ahas na tumingin kay Yusuf Zak, at sa kanya ito hinigop ng dahan-dahan. May gamot ka ba sa bahay? Hahanapin ko. Nasa drawer sa ilalim ng cabinet ng TV, sagot niya, nakayuko pa rin. Maghintay ka rito. Lumabas ulit si Yusuf Zak. Habang pinapanood si Yusuf Zak na tumatakbo pabalik-balik, kumukuha ng sopas na luya at naghahanap ng gamot, si Luis Garrett ay medyo nalilito, hindi sigurado ang kanyang isipan kung ano ang iisipin. Pagkatapos ng halos kalahating oras na aktibidad, matapos uminom ng 2 mangkok ng sopas na luya at uminom ng 2 uri ng gamot, humiga si Luis Garrett, nakatitig ng diretso kay Yusuf Zak, na hindi pa umaalis. Dapat kang matulog, mas magiging maayos ang pakiramdam mo pagkagising mo. Matutulog na rin ako, sabi ni Yusuf Zak, nahihiyang nakatingin sa kanya ng diretso. Mabuti kang tao. Sa wakas ay nagsalita si Luis Garrett, nakatingin kay Yusuf Zak at nagsasabing, salamat sa pagtulong sa akin. Huwag mo nang banggitin pa. Hindi naman ako ganoon kagaling, alam mo yan. 2 beses na humadjejek si Yusuf Zak, saka tumalikod para umalis. Gayunpaman, bigla, paglingon ni Yusuf Zak, mabilis na nagsalita si Luis Garrett sa nanginginig na boses, walang kumot sa kabilang kwarto, dito ka matulog, patayin mo ang ilaw. Click. Walang pagdadalawang isip, pinatay ni Yusuf Zak ang ilaw at mabilis na umakyat sa kama, isinuot ang kanyang kumot. Nang makita kung gaano kasabik na tumalon si Yusuf Zak sa kama, natigilan si Luis Garrett. Nagmumukha lang siyang maginoo, pero bakit bigla na lang siyang naging bastos?
Sa imbitasyon ng isang dilag, kung hindi ako pupunta, magiging tunay na pagkukunwari iyon. Sa totoo lang, gusto ko nang humiga sa kama. Siyempre, wala tayong gagawin, hayaan mo lang akong yakapin ka ng ilang sandali. May lagnat ka, at hindi naman ako ganoon ka-immoral. Pagkatapos magsalita, mariing binaligtad ni Yusuf Zoc si Luis Garrett at niyakap siya. Kaya, silang dalawa ay tapat, na magkaharap. Tinupad din ni Yusuf Zoc ang kanyang pangako, hindi na muling gumalaw, bagkus ang isang kamay ay nakapulupot sa leeg niya at ang isa naman ay tinatapik ang kanyang likod. Nagdikit ang kanilang mga katawan, tila nakahinga ng maluwag si Luis Garrett at, dinama ang tibok ng puso nito at ang lakas ng nangingibabaw nitong mga braso, isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito na parang ibong umaasa sa isang tao, nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan at tiwala sa lalaking ito. Sinabi niyang hindi niya ito hahawakan, at naniwala naman ang babae na hindi niya ito hahawakan, kahit na hawak siya ng ganito. Ito ba ay, ano ang tinatawag nilang one-night stand? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 39, Hindi ko sanayin. Ang paghihiwalay bagamat gustong-gusto ni Yusuf Zoc na baligtarin si Luis Garrett, sa huli, nagtagumpay ang katwiran laban sa pagnanasa. May sakit si Luis Garrett, isang pasyente, at kung aabalahin man niya ito sa oras na ito, magiging lubos itong hindi makatao. Kasabay nito, napansin niya na tunay na pagod si Luis Garrett dahil kahit na wala pa rin siya sa kanyang iniisip, maayos na ang paghinga nito at matagumpay na nakatulog. Sige, medyo komportable siyang yakapin, ipinikit din ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata, marahang nalanghap ang bango nito, at nakahinga ng maluwag. Hindi nagtagal at nagbukang liwayway na ay nakatulog na si Yusuf Zoc. Nang gabing iyon, pagod na pagod din siya. Kuwit. Hindi alam ni Yusuf Zoc kung gaano na siya katagal nakatulog nang magising siya sa sunod-sunod na pagtunog ng telepono. Pagmulat ng kanyang mga mata, wala na si Luis Garrett sa kanyang tabi, at ang tugtog ay nanggagaling sa sala. Hinimas ni Yusuf Zoc ang kanyang ulo at lumabas na nakabalot ng tuwalya mula sa yulunan ng kama. Walang tao sa sala, tanging isang puting Apple phone at isang sulat lang sa coffee table. Walang tao sa kusina. Gayon din sa banyo, di inaasahang wala si Luis Garrett sa bahay. Patuloy na tumutunog ang telepono, nagba-vibrate din, ipinapakita ang isang papasok na tawag mula sa isang taong nagngangalang Devin King. Hindi sumagot si Yusuf Zoc bagkus ay kinuha ang sulat sa tabi ng telepono at sinulyapan ito, bumili ako ng almusal. Hintayin mo akong bumalik. Tumingin si Yusuf Zoc sa orasan sa dingding at napagtantong pasado alas 9:30 na ng umaga. Mahigit 5 oras na siyang nakatulog. Siguro balisa na si Wilcox ngayon, di ba? Mapait na humajejek si Yusuf Zoc. Naubusan ng baterya ang kanyang telepono at automatikong namatay noong nakaraang gabi, pagpasok niya sa Shijiazhuang, at hindi niya naisip ang tawagan si Ruth Wilcox sa kalagitnaan ng gabi para iulat ang kanyang kaligtasan, sa pag-aakalang makakabalik siya ngayong umaga. Ngunit ngayon ay tila hindi siya babalik sa kabisera hanggat hindi pa tapos ang trabaho sa hapon. Matapos umupo sa sofa at mag-isip, hindi na niya ginamit ang telepono ni Luis Garrett para tawagan si Ruth Wilcox. Total, hindi naman madaling ipaliwanag at wala namang magiging malaking pagbabago, dahil makakabalik pa rin siya bago dumilim. Patuloy na tumutunog ang telepono ni Luis Garrett, at may interes na pinagmasdan ni Yusuf Zoc ang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng mesa. Maya-maya lang, may narinig akong tunog ng click mula sa pinto, at marahan na pumasok si Luis Garrett, tila takot na magising si Yusuf Zoc. Gayunpaman, nang makita niya si Yusuf Zoc na nakaupo sa sofa, agad na namula ang mukha niya, at yumuko siya at sinabing, "Bumangon ka na." "Oo, nagising ako dahil sa telepono mo. May tawag. Mukhang urgent." "Mabuti pa tumawag ka ulit agad," nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. "Ah, talaga." Pinalitan ni Luis Garrett ang kanyang tsinelas at lumapit habang sinasabing, "Binili rin kita ng damit at sapatos noong papunta ka na. Dapat kang pumunta sa kwarto, magpalot ng damit, at tingnan kung kasya ang mga ito. Kung hindi, papalitan ko sila. Bumili ka rin ng mga damit at sapatos." Sandaling natigilan si Yusuf Zoc. Totoo nga, nakita niya si Luis Garrett na may dalang ilang pakete. "Ang mga damit mo,
Pagkatapos labhan ngayon, ay hindi naman ganoon kabilis matuyo. Nag-aalala ako na baka may mga importanteng bagay kang kailangang gawin at ayaw kitang maantala, kaya. Salamat, kinuha ni Yusuf Zoc ang mga pakete at bumalik sa kwarto. Sa sandaling iyon, kinuha ni Luis Garrett ang kanyang telepono at sinulyapan ang hindi nasagot na tawag. Pagkatapos niyang tignan, hindi na niya sinagot ang tawag bagkus ay pinatay niya ang telepono at inilapag ang binili niyang almusal sa mesa. Mabilis na nagpalit si Yusuf Zoc ng bagong damit, isang beige na casual suit jacket na may pangilalim na kamiseta, maong sa ilalim, mayroon pang bagong set ng boxer briefs, puting medyas, at isang pares ng casual na sapatos mula sa tatak na kamal. Pagkatapos isuot ang mga ito, tamang-tama ang sukat ng mga ito at napakalinis tingnan. Natuklasan ni Yusuf Zoc na mahusay si Luis Garrett sa pagpili ng damit at maingat niyang inasikaso ang mga sukat. Napakagwapo. Kumislap ang mga mata ni Luis Garrett nang lumabas si Yusuf Zoc. Hey, kamukha ko ba si Farmnash kagabi? Natatawang sabi ni Yusuf Zoc habang nakaupo kasama si Luis Garrett sa dining chair at nagsimulang kainin ang kanyang tinapay. Hindi naman, mukhang maganda naman ang lahat para sa akin, nakangiting sabi ni Luis Garrett. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Yusuf Zoc. Pagkagising ko kaninang umaga, basang-basa ako ng pawis, mahinang sabi ni Luis Garrett. Natakot ka ba sa akin? Tumawa si Yusuf Zoc. Namula si Luis Garrett sa kahihiyan, hindi naman. Nang makitang namumula ang kanyang mga pisngi, sinabi ni Yusuf Zoc, ang ganda mo. Salamat sa papuri, tumawa rin ng mahina si Luis Garrett. Maya-maya, bigla silang tumahimik ng sabay, medyo naging awkward ang atmosfera dahil pareho nilang hindi alam ang susunod na sasabihin. Kumain ng busog si Yusuf Zoc, habang si Luis Garrett ay ngumunguya ng pagkain. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Luis Garrett ang bumasag sa katahimikan, at marahang nagtanong, ano? Anong ginagawa mo sa Shijiazhuang? Kailan ka aalis? Sumagot si Yusuf Zoc, aalis ako agad, pumunta ako sa Shijiazhuang para asikasuhin ang ilang personal na bagay. Ganoon ba kabilis? Nandilim ang mukha ni Miles O'Brien, at muling yumuko. Nang makita ni Yusuf Zoc ang pagbabago sa emosyon ni Miles O'Brien, bigla siyang ngumiti at nagtanong, ayaw mo ba akong makitang umalis? Hindi. Ito lang. Ako, nasa mahabang bakasyon ako, at gusto kong makahanap ng makakasama. Nauutol na sabi ni Miles O'Brien. Wala talaga akong oras, kalahating araw lang ang pahinga ng amo ko, buntong hininga ni Yusuf Zoc. Kailan ka babalik sa Shijiazhuang? Tanong ni Miles O'Brien. Hindi ko alam, malamang hindi ko gagawin. Lalaban ko ang mga damit mo at lilinisin ko ang sapatos mo. Bago pa matapos si Yusuf Zoc, biglang tumayo si Miles O'Brien at naglakad papunta sa banyo. Nag-iba rin ang boses niya, medyo naging paos. Pagkatapos maubos ni Yusuf Zoc ang huling dumpling, hinugasan niya ng malinis ang mangkok at mga chopstick. Pagkatapos ay pumunta sa pinto ng banyo at tumayo roon, pinapanood si Miles O'Brien na naghuhugas ng kanyang sapatos. Marumi ang sapatos niya, natatakpan ng putik ang kamay ni Miles O'Brien, pero tila wala siyang pakialam. Yung mga damit at sapatos mo, kapag nalaban ko na, pwede mo nang kunin kapag may oras ka. Hindi niya itinaas ang ulo niya, at nanghina ang boses niya. Sa sandaling ito, nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, nagtatrabaho ako sa Fengdu Group sa Beijing, isang driver lamang. Sabi ni Miles O'Brien, mas mabuti na ang kalagayan mo kaysa sa akin. Nawalan ako ng trabaho kahapon at hindi pa ako nakakahanap ng bago. Nawalan ka ng trabaho. Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc. Akala niya ay dahil sa dalamhati o kung ano ang dahilan ng labis na pag-inom ni Miles O'Brien kagabi. Tila ang kawalan ng trabaho ang nagtulak sa kanya na uminom. Oo, tinanggal ako sa trabaho ng girlfriend ng boss. Sabi niya nanliligaw daw ako sa boss ko, pero sa totoo lang, naiinis na ako sa lalaking yon kahit tingnan ko pa lang. Pagkatapos mag-isip, nagtanong si Yusuf Zoc, ano ang ginawa mo dati? Kumpanya ng alahas, konsultant sa negosyo. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko masyadong maintindihan. Tumawa si Yusuf Zoc, simpleng tao lang ako, hindi ko maintindihan ang profesional mong lengguwahe. Ibig sabihin,
Ako ang responsable sa mga bagay tulad ng pagtatasa ng alahas. Pagtatasa ng mga kayamanan. Gulat na tanong ni Yusuf Zok. Medyo, para hindi ako mag-alala tungkol sa paghahanap ng trabaho. Yung kaninang tawag sa telepono ay galing sa isang boss ng kumpanya. Magaling, at talagang espesyalidad. Papuri ni Yusuf Zok. Oo, binili ko itong apartment gamit ang perang kinita ko nitong mga nakaraang taon, pero mas malaki pa ang natulungan ko sa kumpanya. Hindi ko akalain na haantong pala ito sa ganito kalaking gulo, ang pagchichismisan ng mga kasamahan ko sa likod ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, sila ang mawawalan ng gana kung mawawala ka, sabi niya. Oo, totoo iyan. Sa sandaling iyon, ngumiti si Miles O'Brien at sinabing, kung hindi ako nalasing, baka hindi kita nabangga. Kailangan ko nang umalis, biglang sabi ni Yusuf Zok. Nang inig ang katawan ni Miles O'Brien, dumaan ka para kunin ang mga damit at sapatos mo kapag may pagkakataon ka. Hiniling niya kay Yusuf Zok na dumaan ulit para kunin ang mga ito, kahit na sinabi na sa kanya ni Yusuf Zok na baka hindi na ito bumalik, pero matigas pa rin ang ulo niya na gusto niyang dumaan ito kapag may oras siya. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, tumango, at sinabing, sige, pupunta ako para kunin ang mga iyon, paalam. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi bumangon si Miles O'Brien para magpaalam sa kanya, patuloy pa rin sa masiglang pagkuskus sa sapatos ni Yusuf Zok. Bang! Bumukas at sumara ang pinto, at tumahimik ang buong silid. Wuuu! Biglang napaupo si Miles O'Brien sa sahig ng banyo at nagsimulang umiyak ng mahina. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang hindi malinaw at matinding lungkot, sigaw niya, sigaw ng dalamhati. Hoy! Ganda! Pwede mo bang maging gabay ko? Ilibat mo ako sa Shijazuwang. Biglang umalangaw muli ang boses ni Yusuf Zok, at kasabay nito, sumilip siya habang tumatawa ng malakas. Hindi pa pala talaga nakaalis ang pilyo. Nagsisinungaling ka. Nagsinungaling ka sa akin. Tumalon si Miles O'Brien at ikinumpas ang mga kamao para suntukin siya. At sa sandaling iyon, hinawakan ni Yusuf Zok ang kanyang mukha at hinalikan. Huff! Sa isang iglap, kumalma si Miles O'Brien at buong pusong tumugon sa kanya, parang nagliliyab na apoy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 40, ang namumulaklak na pulang rosas. Kuwait. May mga ulap at ulan ang bundok witch, at pagkatapos ng ulan, nagkaroon ng bahaghari. Ang buhay ay kahanga-hanga, nagbibigay ito sa atin ng maraming kalungkutan, ngunit nagbibigay din ito sa atin ng pagkakataong makahanap ng kagalakan sa gitna ng sakit. May namumukadkad na pulang rosas sa bedsheet, at hindi inaasahan ni Yusuf Zok na mapanalunan niya ang premyo, hindi niya inaasahan na ito ang unang beses niya. Ngunit lumipas na ang bagyo, at huli na ang lahat para magsisi. Siyempre, hindi niya ito sinisi, dahil ang pagsisi sa isang babaeng nagbigay ng katawan niya sa iyo ay hindi ginagawa ng isang tunay na lalaki. 2 beses na akong umibig, minsan sa isang kaklase ko noong kolehiyo at minsan sa isang isang lalaking may mabuting puso na nakilala ko sa trabaho, ngunit pareho silang nagtapos sa kabiguan. Humiga siya sa dibdib ni Yusuf Zok, ibinahagi ang kanyang nakaraan, ang aking ama ay isang collector, kaya naimpluwensyahan ako nito simula noong bata pa ako at interesado rin ako sa pagkolekta. Nag-aral ako ng arkeolohiya noong kolehiyo, nagtrabaho sa isang pawn shop ng ilang sandali pagkatapos ng graduation, at pagkatapos ay napunta sa kasalukuyan kong kumpanya. Medyo walang laman ang buhay ko, ikaw naman. Mukhang hindi ka taga-Kabisera, di ba? Taga-Shandong ako. Nag-isip sandali si Yusuf Zok at sinabing, dumating ako sa Kabisera mahigit 1 buwan na ang nakalipas, ngayon ay nagmamaneho na ako para sa pinuno ng isang multinasyonal na subsidiary, at parang bodyguard na rin ako. Nako, hindi ka naman simpleng tao, di ba? Bodyguard at driver. Natatawang sabi ni Miles O'Brien. Siyempre, hindi ako naging simple, humajijek si Yusuf Zok at sumubsob pabalik sa kanyang yakap. Tigilan mo na. Tigilan mo na nga, bakit ka pa nagpapatuloy, hindi ko na kaya. Sigaw muli ni Miles O'Brien. Kuwait, nagkulong-kulong silang dalawa sa kama hanggang 2:00 ng hapon bago bumangon. At pagkatayo ni Miles O'Brien, alam niyang aalis na siya,
Pero hindi na siya nagtanong tungkol sa hinaharap. Kahit nakangiti siya, pilit pa rin ang ngiti niya. Hindi niya alam kung maituturing ba itong one-night stand, o kung makakasama pa ba nila ulit si Yusuf Zoc. Ulitin mo ang numero mo, huwag mong intindihin ng mali. Pagkatapos magbihis, pinaulit ni Yusuf Zoc sa kanya ang numero niya. Agad na tinawag ni Miles O'Brien ang numero ng kanyang telepono, at isinaulo ito ni Yusuf Zoc matapos itong ulit-ulitin ng ilang beses sa kanyang isipan, na malalim na itinanong doon. Tara, bumaba na tayo para kumain. Nang hindi humihingi ng pahintulot niya o anuman, hinawakan ni Yusuf Zoc ang kamay niya at sabay silang bumaba. Ano ang mga plano mo para sa hinaharap? Hindi ko alam, parang gusto ko munang magpahinga sandali. Pinaandar ni Yusuf Zoc ang kotse at sinabi habang nagmamaneho, kung maaari, pumunta ka sa kabisera para mag-develop. Sumama ka sa akin. Napabuntong hininga na lang si Miles O'Brien ng, hindi sumasang-ayon o tumututol. Anong ibig mong sabihin so? Inabot ni Yusuf Zoc ang kamay at mapaglarong hinaplos ang ulo niya habang nakangiti, seryoso ako. Pag-iisipan ko, hehe, natatawang sabi ni Miles O'Brien. Sige, isave mo ang phone number ko, pwede mo akong tawagan anumang oras. Pero hindi ka makatawag ngayon, patay ang telepono ko. Pagkasabi nito, inulit ni Yusuf Zoc ang numero niya, at direktang itinapat ito ni Miles O'Brien sa telepono niya. Nakahanap ang dalawa ng isang maliit na restaurant at kumain ng mabilis bago inihatid ni Yusuf Zoc si Miles O'Brien pabalik sa apartment building nito. Hindi agad lumabas ng kotse si Miles O'Brien kundi tumingin sa ibaba at sinabing, Yusuf Zoc, alam mo ba? Kagabi, habang pinapanood kitang tumatakbo, marahan na nagdadala ng sopas na luya, labis akong naantig kaya gusto kong umiyak. Nang humiga ka sa kama at niyakap ako, sinasabing hindi mo ako hahawakan, bigla kong napagtanto na sa mundong ito, sa lipunan ngayon, isang karangalan para sa akin ang makilala ang isang lalaking katulad mo. Ayokong yumako ka ng anumang responsibilidad, at ayokong magkaroon ka ng anumang pagkabalisa o pagkakasala sa iyong puso. Kung may oras ka, puntahan mo ako. Mag-ingat ka sa daan, at ipaalam mo sa akin pagdating mo sa kabisera. Yumuko siya at marahang hinalikan ang mukha nito. Naabutan siya ni Yusuf Zoc habang palabas na sana ito, hinawakan ang mukha nitong puno ng luha at sinabing, huwag kang pumasok sa trabaho, manatili ka sa bahay, susuportahan kita. Wuhuhu, bigla siyang napaluha, dahil hindi niya talaga alam kung ang pamamaalam ngayon ay haantong pa sa isa pang pagkikita. Ang mga babae ay mga emosyonal na nilalang, ang pagbibigay ng kanyang walang galaw na sarili sa isang estranghero ay hindi dahil sa siya ay mapangahas, kundi dahil sulit ito at dahil din sa kanyang sariling katapangan. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Kung iiyak ka pa rin, paano ako aalis? Marahang tinapik ni Yusuf Zoc ang likod niya at sinabing, bakit hindi ka sumama sa akin, pumunta tayo sa kabisera ng ilang araw, wala ka namang ibang ginagawa. Mas mabuting huwag na, nangako akong babalik at bibisitahin ko sina nanay at tatay sa susunod na mga araw. Sige, aalis ako, huwag mo lang akong iwasan pagdating ko. Sabi ni Miles O'Brien na may ngiti na naluluha. Ayoko, umiling si Yusuf Zoc, hindi ako ganoong klaseng tao. Alam ko, tumanggo si Miles O'Brien, dahil sa ugali ni Yusuf Zoc kaya niya ibinigay ang sarili niya rito. Sige, hindi na ako magsasalita, kung aalis tayo mamayang gabi, mag-ingat ka sa pagpunta mo, tawagan mo ako pagdating mo, at tandaan mo ang numero ng bahay ko. Matapos dahan-daang hawakan ang mukha ni Yusuf Zoc gamit ang kanyang kamay, tumalikod siya at lumabas ng kotse, at mabilis na nawala sa paningin nito. Bumantong hininga ng marahan si Yusuf Zoc at umiling ng nakangiti. Hindi niya talaga alam kung ano ang kahihinatnan ng panandaliang engkwentro nila ni Miles O'Brien, pero mas mabuting hayaan na lang ang mga bagay-bagay. Malapit nang mag-alas 3 ng hapon, at hindi na siya naglakas loob na magtagal pa. Pagkaalis ng residential area, naghanap siya ng taxi at hiniling sa driver na ipakita sa kanya ang daan patungo sa pasukan ng Beijing-Shijiazhuang Expressway. Kung kailangan niyang magtanong ng direksyon ng mag-isa, maaaring maglibot siya sa Shijiazhuang hanggang dilim nang hindi niya mahanap ang daan palabas, kaya ang pagkuha ng taxi driver ang pinakadirekta at pinakamabisang paraan para makaalis sa lungsod.
Nakaupo si Miles O'Brien sa kanyang kama sa bahay, blankong nakatitig sa namumulaklak na pulang rosas, gustong umiyak at tumawa.